Si Lu ay isang payat at mukhang mahinang lalaki na tinanggihan ng lahat ng paaralan sa bayan dahil sa pagiging talunan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang sa wakas ay matanggap siya sa isang misteryosong akademya kung saan niya natuklasan na isa pala siyang maalamat na Dragon Slayer na may ranggong SS at tinalo ang lahat. Nagsimula ang lahat sa istasyon ng tren nang humingi si Lu ng tren papunta sa kanyang bagong paaralan, ngunit iginiit ng gwardya na wala ito. Nang sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Fengger ang dumating at isiniwalat na papunta siya sa parehong kolehiyo. Kaya agad siyang sinundan ni Lu at tinanong kung bakit napakahirap hanapin ang paaralan. Nang makaupo sila, isiniwalat ni Fengger na ang mga estudyanteng mababa ang ranggo ay kailangang maghintay ng walang katiyakan para sa pagdating ng lihim na tren. Ngunit ang mga estudyanteng may mataas na ranggo ay binigyan ng mga propesor na agad na susando sa kanila. Nadismaya si Lu nang mapansin niyang naglalaway na si Fengger sa kanyang pagtulog. At pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, nakatulog din siya. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng kakaibang panaginip kung saan isang nakakatakot na lalaki na nagngangalang Mengzi ang nagkwento sa kanya tungkol sa isang bagyo na sisira sa lahat at tinanong kung handa na ba si Lu sa kung ano ang mangyayari. Biglang nagising si Lu sa sigaw ni Fengger na malapit nang dumating ang tren. Isang mukhang walang kaluluwang gwardya ang sumulpat para bigyan sila ng mababang ranggong pagtrato. Gayunpaman, nang sabihin ni Lu ang kanyang buong pangalan, nataranta ang gwardya nang mapagtanto niyang si Lu ang bagong estudyanteng may ranggong SS. Inutusan siya ng gwardya na ilagay ang kanyang card sa isang makina. At sa sandaling gawin niya iyon, umilo ang istasyon, at biglang dumating ang tren. Nang huminto ito, tumalon palabas si Professor Goderian at niyakap si Lu upang salubungin siya. Kalaunan sa tren, pinalayas ni Goderian si Fengger na parang basura para mapag-isa siya kasama si Lu. Doon, isiniwalat niya na ang kanilang kolehiyo ay napakasekreto dahil sinasanay nito ang mga estudyante na labanan ang mga dragon. Dahil dito, naisip ni Lu na nakatakas si Goderian mula sa isang mental institution at nagplano siyang tumakas. Kaya, nagpa siya si Goderian na patunayan ang kanyang mga pahayag. Tinawagan niya ang kanyang assistant para buksan ang isang kahon na naglalaman ng isang natutulog na batang dragon at isinalaysay kung paano ito nahuli, ngunit iginiit ni Lu na isa lamang itong mahusay na gawang manika ng dragon. Sa puntong ito, sinabihan siya ni Goderian na tingnang mabuti. Ngunit nang makalapit si Lu, biglang nagising ang dragon at sinubukang kumawala, na ikinatakot ng mga lalaki. Mabuti na lang at bumalik sa pagtulog ang dragon, ngunit ang kaluluwa ni Lu ay natakot na sa kanyang katawan. Nang mabilis nila siyang pigilan sa pagkahulog, sa wakas ay inamin ni Lu na nagbago ang buong buhay niya. Dito, isinama siya ni Goderian sa isang paglalakad kung saan tinanong ni Lu kung maaari siyang umalis sa akademya, ngunit nagbabala si Goderian na kailangan nilang burahin ang kanyang alaala kung iyon ang gusto niya. Kaya, nagpa siya si Lu na manatili. Nang sandaling iyon, binuksan ni Goderian ang isang pinto upang bigyan si Lu ng aerial view ng kolehiyo ng kastilyo at opisyal siyang tinanggap. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Goderian na ang pinakamalakas na mga dragon ay natutulog sa isang lugar na tinatawag na Shin. At dahil ang kanilang pangunahing misyon ay ang pagpasok sa Shin upang tapusin ang emperador ng dragon, ang wikang Shin ay ginawang sa pilitin. Dahil sa pagkausyoso, itinuro ni Lu na napakatahimik nito at nagtanong kung bakit walang tao sa paligid. At sa puntong ito, napagtanto rin ito ni Goderian. Bigla na lang tumunog ang alarma, dahilan para magtanong si Lu kung pag-atake ito ng dragon, pero napaisip siya kung bakit naniniwala siyang may mga dragon talaga. Bigla silang pinaputukan kaya mabilis silang nagtago. Samantala, nataranta si Lu nang makita niya ang mga armadong sundalong nagtatakbuhan kung saan-saan at nagpapaputukan. Nang sinubukan ni Goderian na magpaliwanag, nataman siya at natamba habang nababasa ni Lu ang kanyang pantalon. Habang parami ng parami ang mga taong tumatakas sa gitna ng kaguluhan, hindi mapakali si Lu at inusal ang kanyang huling panalangin. Di nagtagal, karamihan sa mga sundalo ay natamba at hamupa na ang pagpapaputok. Nagpa siya si Lu na magpatingin sa doktor, ngunit nakita niya si Cesar, ang presidente ng Unyon ng mga estudyante, at si Cho na papalapit sa isa't isa. Bigla silang naglabanan ng espada na napakatindi kaya nasira ang ilang bahagi ng mga gusali ng paaralan. Habang nanonood si Lu, nagulat at nagtataka kung ano ang nangyayari. Si Nuno,
Isang babaeng may pulang buhok ang bumaba sa harap niya at sandaling nakalimutan niya ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, bigla niyang tinutukan ng baril ang ulo niya habang mabilis siyang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay inutusan niya itong damapa. Ngunit bago pa man niya magawa, tinamaan si Nuno ng bala mula kay Suzy. Nang matambas siya, sinasabing huli na siya, nawalan ng kontrol si Lou at narinig si Suzy na nagsasabing nanalo siya matapos ma-take si Nuno. Sa sandaling iyon, muling nagpakita si Mengzi at nag-alok na parusahan sila para kay Lou. Habang ipinagdiriwang ni Suzy ang kanyang panalo, biglang pinaputukan ni Lou ang kanyang ulo at nagpaputok ng baril na tumama kay Cesar bago pa man siya makapag-react. Bago pa man makapagsalita si Cho, inatake na rin siya ni Lou at umupo sa malapit upang magluksa sa mga nasawi. Biglang tumunog ang malakas na musika at mas maraming babaeng kakaiba ang pananamit ang sum-akop sa mga film. Kaya, mabilis na nagmakaawa si Lou para sa kanyang buhay, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya mga mediko pala sila. Habang nagtataka siya kung ano ang nangyayari, dumating si Klein, isang propesor, na nagrereklamo tungkol sa mga estudyanteng nagsasayang ng mga mapagkukunan ng paaralan. Sa harap ni Lou, tinanong niya kung ito ay isang bagong estudyante. At nang kumpirmahin ito ni Lou, tinanong ni Klein kung bakit siya sumali sa kunwaring digmaan. Kasabay nito, sinabihan ni Goderian si Lou na huwag siyang pansinin at ipinaliwanag na kuripot si Klein dahil siya ang namamahala sa budget. Nabigla nang makita siyang buhay, mabilis na sinubukan ni Lou na i-exercise si Goderian, na pagkatapos ay sinabing hindi pa siya sawi. Nang ituro ni Lou na dumudugo siya, ipinaliwanag ni Goderian na ang labanan sa araw ng kalayaan ay isang live-fire exercise na sinang-ayunan ng paaralan at pinaputukan ang sarili ng bala para ipakita kay Lou na isa lamang itong tranquilizer na nag-iiwan ng mantsa ng dugo. Gayunpaman, nang siya ay bumagsak pagkatapos, tiniyak ni Klein kay Lou na hindi siya kasing talunan ni Goderian. Di nagtagal, bumalik na sa dati ang mga estudyante, ngunit nagpa siya si Klein na sabihin sa punong guro na kanselahin ang kaganapan. Nang sandaling iyon, dumating sina Cesar at Cho para sabihin sa kanya na walang nilabag na mga patakaran ng paaralan sa panahon ng kaganapan. Ngunit iginiit ni Klein at tinawagan si Anjo, ang punong guro, upang magreklamo tungkol sa mga pinsala at gastos sa pagkukumpuni. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, ipinahayag ni Anjo na ang paaralan ang magbabayad para sa mga pagkukumpuni. At nang marinig ito, nagdiwang ang mga estudyante. Nang sandaling iyon, hiniling ni Anjo na makausap si Lou. At nang ilagay siya ni Klein sa speaker, pinuri ni Anjo si Lou sa pagkatalo kina Cesar at Cho sa kanyang unang araw at ipinaalam na isa siyang estudyanteng may ranggong SS habang nakikinig ang ibang mga estudyante. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Klein na hanapin agad ni Lou ang kanyang kwarto sa dorm dahil tinatitigan siya ng buong paaralan na parang natawa lang siya sa isang nakakainis na biro sa libing. Sa ibang lugar, pinag-usapan ni na Anjo at Lars, isang propesor, ang posibilidad na alagaan ang isang henyong Dragon Slayer na kinatatakutan maging ng emperador ng dragon. Pagkatapos ay sinabi ni Lars na sina Cesar at Cho ay parehong bihirang mga henyo, hindi tulad ni Lou, na mas mahusay na napunta sa isang pagsubok na mali bilang tugon. Sinabi ni Anjo na ginawa niyang estudyanteng may ranggong SS si Lou sa isang dahilan na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Nag-aalala si Lars na habang hinihintay nilang bumuti ang kalagayan ni Lou, baka durugon siya ni na Cesar at Cho bago pa man siya magkaroon ng tunay na kumpiyansa. Sa kabila nito, pinili ni Anjo na maniwala kay Lou at nagtanong tungkol sa isang paparating na operasyon. Bilang tugon, inihayag ni Lars na naghahanda na sila para simulan ito kinabukasan at tinanong kung sigurado ba siya sa lokasyon kung sino ang kanilang hinahanap. Bilang tugon, sinabi ni Anjo na kailangan lang nilang mag-ingat sa paggising sa natutulog na hari ng tanso at apoy, dahil hindi siya mahuhulaan. Sa akademya, dumating si Lou sa kanyang silid at napagtanto na ibabahagi niya ito kay Fenger, na pagkatapos ay binigyan siya ng mainit na pagbati at binati siya sa kanyang unang panalo. Nang sabihin ni Lou na gusto na ngayon ng buong paaralan ang kanyang ulo, sinabi ni Fenger na nasa likod niya siya at inalok na ilibat siya. Matapos siyang ilibat, ipinakita ni Fenger kay Lou ang tore ng bantay sa gabi kung saan nakatira ang ama ni Klein at ipinatupad ang isang espesyal na kakayahan na kilala bilang batas. Pinipigilan ng kakayahang ito ang paggamit ng mga espesyal na kakayahan ng iba sa loob ng paaralan. Ngunit dahil mukhang nalilito pa rin si Lou,
dinala siya ni Fenger sa training area, ang tanging lugar kung saan hindi ipinapatupad ang batas. Doon, maraming estudyante ang malayang gumagamit ng kanilang mga kakayahan habang ipinaliwanag ni Fenger na mayroong 100 uri ng kapangyarihan at bawat isa ay binibigyan ng numero depende sa lakas nito. Nang tanungin ni Lu kung lahat ng estudyante ay may kakayahan, sinabi ni Fenger na hindi palaging ganoon. Bigla, muntik na silang basain ng isang lalaki gamit ang kanyang kasanayan sa pagbaluktot ng tubig, ngunit tumakbo sila at napunta sa isang puno na halos buhay. Habang namamangha siya rito, dumating si God Arian at tinanong si Lu kung nalaman na niya ang tungkol sa mga espesyal na kapangyarihan. Nang makumpirma niyang mayroon siya, iminungkahi ni God Arian na bumalik sila sa kanyang dorm para sa isang pagsusulit. Sa silid ng dorm, inabutan ni God Arian si Lu ng isang card at ipinaalam sa kanya na kukuha siya ng bloodline test kinabukasan. Gayunpaman, bago iyon, sinabihan ni God Arian si Lu na umupo at i-unbox ang isang device para magsagawa ng ilang pagsubok kay Lu. Nang sabihin ni Lu na ito ay isang music box, ipinaliwanag ni God Arian na noong mga nakaraang panahon, ang Nidhogg ay naglalabas ng isang angle na sumisira sa mga bundok at nagpapaluhod sa mga dragon sa lahat ng dako. Kalaunan, muling ginawa ng mga machinist ang wika ng dragon at inilagay ito sa isang music box. Nang ibunyag ni God Arian na ang kakayahang pilitin ang ibang mga dragon ang una at pinakamalakas sa lahat ng kakayahan na umiiral, pakiramdam ni Lu ay sasabog ang utak niya dahil sa labis na pag-aaral. Pagkatapos, sinimulan ni God Arian ang kanyang pagsubok at pinanood nila si Lu para sa kanyang reaksyon. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pagsubok, humikab si Lu sa halip na alulong ng isang dragon, na nag-iwan kay God Arian na dismayado. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na si Lu ay isang mutant, ngunit sinabi ni Lu na siya ay isang tao lamang. Kaya, umalis si God Arian upang gumawa ng higit pang mga natuklasan habang nakita ni Lu si Fenger na abala sa kanyang laptop. Kaya, tinanong niya si Fenger kung ano ang ginagawa niya at napagtanto na siya ay natigil sa isang masigasig na blogger na magpapatrend sa kanya sa lahat ng maling dahilan. Pagkatapos, naramdaman ni Fenger na si Lu ay mukhang nalulumbay at tinanong kung ayos lang siya. At bilang tugon, sinabi ni Lu na mabi-brainwash siya at pauuwiin kung babagsak siya sa pagsusulit. Kaya, tinanong ni Fenger kung gusto niyang umuwi, ngunit pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Lu na ayaw niya. Pagkatapos ay inalok siya ni Fenger na tulungan at isiniwalat na mayroon siyang mga tanong sa pagsusulit. Samantala, sa ibang lugar, inanunsyo ni Cesar sa kanyang mga miyembro na nawala na nila ang mga karapatan sa Norton House matapos ang kanilang pagkatalo noong araw ng kalayaan. Gayunpaman, nang sabihin ng mga miyembro na sila ay niloko, itinuro ni Cesar na inamin na ni Cho ang pagkatalo. Doon din, isiniwalat ni Nuno na isang anunsyo sa news site ng paaralan ang nagpapakita na hindi sumasang-ayon si Lu sa emperador. Kasabay nito, ipinaalam ni God Arian kay Klein ang tungkol sa kanyang mga natuklasan tungkol kay Lu. At nang magkita sila sa library, pinagdebatehan nila ang kredibilidad ng ranggo ni Lu at sumangguni sa ilang IC scroll para sa mga sagot. Gayunpaman, dahil hindi pa sila nakakita ng katulad nito noon, iminungkahi ni Klein na saliksikin nila si Lu. Sa kabilang banda, ayaw ni God Arian na maging lab rat si Lu, kaya kinumbinsi niya si Klein na ituloy ang kanilang pagtuklas hanggang matapos ang mga pagsusulit. Gayunpaman, sinabi ni Klein na iuulat niya ang katotohanan kung sakaling bumagsak si Lu sa mga pagsusulit. Nang araw na iyon, nang ma-off ang mga ilaw, binisita ni Fenger si Norma, ang katumbas ng series sa paaralan, at hiniling na tiyaking makapasa si Lu sa pagsusulit kinabukasan. Bilang tugon, pumayag si Norma sa kanyang kahilingan, at pagkatapos ay naghawak kamay sila na parang magjowa. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Lu sa lugar ng pagsusulit at umupo habang binabasa ng mga taga-suri ang mga tagubilin. Di nagtagal, nagsimula ang pagsusulit at isinara ang mga bintana. Nang sandaling iyon, may tumuro na blanko ang mga papel ng pagsusulit. Nang sandaling iyon, bumalik sa alaala niya ang sandaling sinabi sa kanya ni Fenger ang lahat tungkol sa spirit side exam noong nakaraang gabi. Nang mapagtanto niyang tama si Fenger, nakita niya si Rin na tahimik na nakaupo sa tabi niya at nagtaka kung bakit kalmado ito. Nang sandaling iyon, isiniwalat ng taga-suri na sinadya ang mga blankong papel at umalis ng silid bago magsimula ang pagsusulit. Bigla, may tumugtog na audio.
At habang iniisip ng ibang mga estudyante kung dapat ba silang sumayaw dito, tiningnan ni Lu ang ilang sagot na nakasulat sa kanyang kamay at bumalik sa alaala ng sandaling sinabi sa kanya ni Fender ang mga sagot ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Kaya, sumulat na lang si Lu. Nagsimulang magmukhang baliw ang ibang mga estudyante, maliban kay Rin. Nang isulat ni Lu ang kanyang huling sagot, biglang nawala ang lahat, naiwan siya sa isip at ang lalaking ay sumapi sa kanya. Nang yayain ng lalaki si Lu na sumama sa kanya, tinanong ni Lu kung sino siya, at nagpakilala ang lalaki. Pagkatapos, nagising si Lu at nakita si Nuno na nakatitig sa kanya. Kaya, sinabi niya na kahit na nawalan siya ng malay noong mga pagsusulit at natulog ng halos buong araw, isinulat niya ang mga tamang sagot. Kalaunan sa dorm, pagkatapos batiin ni Fender si Lu sa pagpasa sa mga pagsusulit, pinigilan niya si Lu na mag-sign up sa klase ni Lars. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Lu kung bakit, at isiniwalat ni Fender na nagsusuri siya ng attendance kahit na wala siya para sa isang misyon upang tingnan ang mga bakas ng isang dragon na kanilang natagpuan. Sa isang lugar sa karagatan, tinanong ni Lars ang tungkol kina Aki at Shing na sumisid sa karagatan, at sumagot ang navigator sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang mga signal ay matatag. Kaya, sinabihan siya ni Lars na dalhin ang mga ito sa sandaling makaramdam siya ng anumang kakaiba. Samantala, sumisid ng mas malalim sa karagatan sina Shing at Aki at inutusan si Norma na suriin ang heograpiya. Nang sandaling iyon, iniulat ni Norma na nasa mga labi sila ng isang nakalubog na nayon na mga 1,000 taong gulang. Habang lumalangoy sila sa ibabaw ng nayon, napaisip sila kung ang palasyo ng dragon ay nasa ilalim nito. Kaya, iminungkahi ni Aki na halugugin ni Shing ang lugar gamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang makatipid ng oras. Nang sabihin ni Shing na kakailanganin niya ng suporta, lumapag sila sa seabed, at niyakap ni Aki si Shing mula sa likuran habang hinihigop niya ang kanyang lakas. Bigla, tinawag ni Shing ang isang ahas at inutusan itong halughugin ang lugar. Kaya, dumami ang ahas at naghati-hati upang halughugin ang bawat sulok at siwang ng nayon. Sa barko, nalaman ni Lars ang isang paparating na lindol sa ilalim ng karagatan, at nagtataka siya kung bakit nangyari iyon gayong napakalapit nila. Sa ilalim ng tubig, bumalik ang mga ahas kay Shing, na pagkatapos ay isiniwalat na nakatuklas siya ng napakaraming ginto sa ilalim nila. Pagkatapos nito, muling ipinadala niya ang ahas upang mag-explore ng mas malalim, ngunit biglang ipinaalam sa kanya ni Lars ang tungkol sa lindol at inutusan silang bumalik sa barko. Agad na nagsimula ang lindol at nawalan sila ng komunikasyon kina Shing at Aki, habang sinisisi ni Lars ang kanyang sarili sa pagiging pabaya. Kaya, muling itinaguyod ni Shing ang koneksyon sa barko at isiniwalat na sila ay nasa ilalim ng isang dam na may malaking pader sa harap nila. Bukod pa rito, sinabi ni Shing na marahil ito ang palasyo ng Dragon Emperador ng tanso at apoy. Nang iulat ni Lars ang kanilang natuklasan kay Anjo, iminungkahi niya na simulan na nila ang kanilang paghahanap bago mawala ang rift. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lars na ang palasyo ay maaaring hindi abandonado ayon sa mga ulat ni Shing. Kaya, pinayagan sila ni Anjo na magpatuloy at inalis ang anumang makita nila kung hindi nila ito madadala. Nang ituro ni Lars na kakailanganin nila si Susie, pinayagan sila ni Anjo na makuha si Susie. Kaya, binisita ni Lars ang isang babae sa barko upang kunin si Susie, at binalaan niya silang mag-ingat dahil ito lang ang mayroon sila. Nang idagdag niya na kahit ang dugo ni Nuno ay hindi kasing dalisay ng kay Susie, iminungkahi ni Lars na gumugol ang babae ng ilang oras kasama si Nuno, kahit na ampun ito. Doon din, kinuha niya si Susie, na lumabas na medyo cute na bata mula sa ina nito. Ilang sandali pa, isiniwalat ni Lars na ang natuklasang dragon ay direktang inapo ng Nighthawk at kilala bilang Norten. Matapos mailagay ang bata sa isang hindi tinatablan ng tubig na kahon, nagbihis si Lars at sumisid sa karagatan upang ibigay si Susie sa mga maninisid. Di nagtagal, nakarating siya sa seabed. At nang matagpuan niya sina Aki at Shing, ibinalik niya ang kanilang koneksyon sa barko at iminungkahi na magsimula na sila. Kaya, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para kay Aki at Shing, na lumilikha ng vacuum sa ilalim ng tubig. Nang sandaling iyon, inilabas ni Lars ang bata at hinawakan ang ulo ng gate guardian at nagdugo. Nang matikman ang dugo ng bata, nabuhay ang guardian, sinusubukang kagatin ang bata, ngunit na-secure ni Lars ang bata. Nang sa wakas ay bumukas ang gate,
ipinaalam ni Lars kina Aki at Shing na mayroon silang 2 oras para dalhin ang mga buto ni Norton or sirain ang mga ito. Kaya, binigyan niya sila ng isang alkymal bomb at binalaan silang manatiling buhay. Pagkatapos ay deactivate niya ang harang at bumalik sa barko habang sina Shing at Aki ay dumadaan sa gate. Di nagtagal, nakarating sila sa isang silid na may hangin kung saan binalaan sila ni Lars na panatilihing nakasuot ng maskara. Pagkalabas nila sa tubig, hiniling ni Lars kay Norma na i-scan ang lugar, at isiniwalat niya na ang mga silid ay konektado na parang pugad ng langgam. Habang ginalugad nila ang silid, nakakita sila ng isang malaking halijing tanso. Kaya, iminungkahi ni Shing na kumuha ng mga litrato si Aki habang hinahanap niya ang mga ahas. Pagkaalis niya, sinabihan ni Lars si Aki na tingnan ang mga sanga sa itaas niya. At habang kinukunan niya ng mga litrato ang mga ito, napagtanto niya na ang wika ng dragon ay hinabi sa mga sanga. Kaya, kumuha pa siya ng mga litrato habang sinusuri ito ni Norma. Bigla, nakita niya ang isang bahagi ng mga sanga na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, at hindi niya namamalayang kumuha siya ng kutsilyo. Samantala, sa barko, nawalan sila ng koneksyon kay Aki at sinubukan siyang hilahin pabalik, ngunit napagtanto na naputol na ang tali. Habang natamba si Aki, dumating si Shing sa oras upang saluhin siya at tinanong kung ayos lang siya. Bilang tugon, sinabi niyang nahihilo lang siya at tinanong si Shing kung may nakita siya. Pagkatapos ay sinabi ni Shing na mayroon siya, ngunit pinasabog niya ito dahil masyadong mabigat itong dalhin. Pagkatapos ay nagpa siya silang kumuha ng sample ng tanso upang suriin bago bumalik. Ngunit nang subukang kunin ni Aki ang isang dragon totem, may na-activate siya at hinawakan siya ng isang anino. Kaya, sumigaw siya kay Shing na magpaputok, ngunit biglang nagising mula sa ilusyon at natagpuan ang sarili sa mga bisig ni Shing. Pagkatapos, itinuro ni Shing na may sumusunod sa kanya na isang nakakatakot na estatwa pagdating niya. Kaya, pinaputukan niya ang estatwa, at biglang napagtanto ni Aki na kontrolado siya ng estatwa. Pagkatapos nito, napansin ni Aki ang isang sisidlang tanso sa likod ni Shing, at ipinaliwanag niya na natagpuan ito ng kanyang mga ahas. Dahil lahat ng palatandaan ay nagpapahiwatig na ito ay mula sa emperador ng dragon, napagpasyahan ni Shing na ito ay isang hindi pa nabubuo na kakon na naglalaman ng Nordon. Bigla, ang silid ay nagsimulang gumalaw na parang isang maze, at napagtanto nila na maaaring nag-trigger sila ng isang sistema ng depensa. Kaya, sinubukan nilang lumabas sa patuloy na nagbabagong maze, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila na sinusubukan silang ikulong ng palasyo. Samantala, nakarinig si Lu ng mga kampana na tumutunog sa gabi at nagtaka kung isa itong baliw na walang tulog. Gayunpaman, sinabi ni Mengzi na ito ay isang kampana ng pagdadalamati, na ikinagulat ni Lu, na biglang natagpuan ang sarili sa kampana. Nang tanungin niya si Mengzi kung ano ang ginagawa niya, isiniwalat ni Mengzi na tumutunog ang kampana kapag may malapit ng masawi at hudyat ng panganib at pagkakataon. Habang iniisip ni Lu kung mayroong paparating na apokalipsis ng dragon, sinabihan siya ni Mengzi na maghanda para sa panganib at tinanong si Lu kung ano ang pipiliin niya kung makakapili siya ng anumang kasanayan para sa isang laro. Bilang tugon, sinabi ni Lu na pipiliin niya ang Black Ship Wall, na isang kakayahang makita ang buong mapa. Pagkatapos ay sinabi ni Mengzi na na-unlock na niya ang kasanayan, ngunit dahil nalilito pa rin si Lu, sinabi ni Mengzi na kakailanganin niya ang kasanayan sa lalong madaling panahon at lumabas. Agad na tumigil si Lu sa kanyang kawalan ng ulirat upang makita si Fengger na ginigising siya para sa isang alarma, na ipinatawag ang lahat sa paaralan. Gayunpaman, paglabas nila, nakasalubong nila si Nuno, na nagsabing tanging mga estudyanteng A-rank pataas lamang ang ipinatawag. Matapos tumakbo palayo si Fengger dahil sa kahihiyan, nagtipon ang iba sa command center kung saan inanunsyo ni Wyver, isang propesor, na sina Shing at Aki ay nakulong sa isang guho ng dragon at kailangan nilang malaman agad ang daan para makatakas. Pagkatapos nito, ipinakita ni God-Arian ang larawan ng wika ng dragon na kinuha mula sa palasyo na naglalaman ng mga clue para sa daan para makatakas at sinabing mayroon silang 20 minuto. Bilang tugon, sinabi ni Cesar na imposible ito, ngunit sinabi ni Wyver na hindi sila maaaring sumuko. Bigla, inactivate ng mga estudyante ang kanilang mga computer gamit ang kanilang mga identity card. At nang makita ito, ginawa rin ito ni Lu. Gayunpaman, nang makita niya ang interface, nawalan siya ng maisip.
Samantala, ang ibang mga estudyante ay nagpindot ng kanilang mga keyboard at naghahanap ng mga sagot. Nang makita ni Lucy rin na nagpindot din ng kanyang mga keyboard, napagtanto niyang wala siyang dahilan dahil bagong estudyante rin ito. Doon, bumalik siya sa kanyang mga diskusyon kay Mengzi at nagpas siyang subukan ang Black Sheep Wall at agad niya itong tinype. Na-decrypt ang wika ng dragon at ang ruta ay ipinapakita sa malaking screen. Nang mabunyag na si Lu ang nag-decrypt nito, lahat ng mata ay napunta sa kanya, dahilan para mahulog siya mula sa kanyang upuan. Agad na ipinadala ang mga ruta patungo kina Xing at Aki, ngunit iniulat nito na patuloy na nagbabago ang mga ruta habang sinusubukang maiwasan ang tamaan ng mga gumagalaw na bahagi ng palasyo. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Xing na gamitin ni Lars ang bata, at nang ipakita ang bata sa screen, ito ay nag-gesture na pababa. At agad, naisip ni Xing na magbubukas ang gate sa tamang oras kung bababa sila sa diretsyong ruta. Samantala, sa barko, tinanong ni Lars ang navigator kung gaano karaming oxygen ang natitira kina Xing at Aki, at sinabi niyang mayroon silang sapat na oxygen para tumagal ng 3 minuto. Nang marinig ito, natuwa si Lars nang malaman na makakalabas sila. Nang sabihin ni Xing kay Aki na kailangan nilang magmadali, naramdaman niya ang mood nito at tinanong kung ayos lang siya. Bilang tugon, sinabi ni Aki na wala silang sapat na oxygen para makabalik at iminungkahing manatili sila sa lugar hanggang sa lumunin sila ng tubig. Nang subukang maging optimistiko si Xing, sinubukan ni Aki na aminin ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit dahil hindi niya mahanap ang mga salita, kinas siya ni Xing at sinabing hindi niya hahayaang masawi ito. Sa barko, nawalan ng koneksyon ang mga navigator, ngunit sinabi ng nasa sabik na si Lars na dahil ito sa bagyo. Bigla, nag-click ang kanyang utak at inutusan niya ang kanyang pangkat na ibaba ang barko at maghanda ng isang search team habang tumatakbo siya palabas. Doon din, tinanong ni Sama, isang nasasakupan, si Lars kung ano ang nangyayari. At ipinaliwanag niya na dahil ang gate ng palasyo ay nasa pinakailalim, maaaring makatakas sina Aki at Xing, ngunit hindi makakaahon sa ibabaw. Samantala, sa akademya, nag-aalala ang mga propesor tungkol sa sitwasyon dahil nawalan sila ng koneksyon sa barko ng ilang panahon. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Lu ng tawag mula kay Lau, isang kaibigan, na nagtanong kung kumusta na siya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Lu ang sitwasyon kay Lau, na tiniyak sa kanya na magiging maayos sila. Sa dagat, hinanap ng mga rescue helicopter at bangka ang lugar para sa anumang bakas ni Aki or Xing. Maya-maya, naisip ni Lars na sumuko, ngunit may biglang nag-anunsyo na may natagpuan sila. Nakakatawa, lumutang si Aki sa ibabaw at iniabot ang tansong sisidlan sa Risquare habang binabalaan silang tumakas dahil may nilalang sa tubig. Pagkatapos nito, kinaladkad siya palayo habang natapon ang kanyang dugo sa tubig. Nang makita ito, sinubukan ni Lars na tumalon sa tubig ngunit napigilan siya ni Sama. Kaya, sinisi niya ang kanyang sarili at nagpasya na ipaghiganti sila sa pamamagitan ng pangangaso sa halimaw sa dagat. Pagkatapos, bumalik siya sa control room at tinanong kung ano ang kanilang nakita gamit ang sonar. Bilang tugon, sinabi ng navigator na ang nilalang ay mukhang isang higanteng isda, ngunit mas mabilis kumilos kaysa sa isang isda. Kaya, kinuha ni Lars ang kanyang baril at lumabas upang manghuli sa nilalang na ito. Ngunit nang asintahin at paputukan niya ito ng maraming beses, bigla itong tumalon palabas ng tubig at pinabagsak ang helicopter. Nang makita ito, napagtanto ni Lars na ang nilalang ay lubos na matalino at ang hinahanap ay ang brass vessel. Kaya, inutusan niya ang kapitan na maghulog ng mga bomba sa tubig. Gayunpaman, sa kanilang pagkagulat, nilunok ng nilalang ang mga bomba. Kaya, inutusan sila ni Lars na pasabugan ang nilalang. Kaagad, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa karagatan. At nang akala nila ay tapos na ang lahat, isang spike ang lumabas mula sa karagatan at tinusok si Sama bago ito kinaladkad sa tubig. Nabigla dito, galit na pinaputukan ni Lars ang tubig at nagluksa sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos, nagpakita ang nilalang at gumawa ng mga tunog ng tawa habang lumalangoy sa paligid ng barko. Habang namamangha ang lahat dito, isiniwalat ni Lars na ito ay isang dragon at tinutuya sila nito. Sa sandaling iyon, natuklasan ng navigator na mayroon pang natitirang bomba sa dragon at iminungkahi na subukang pasabugan ito.
Ngunit sinabi ni Lars na inaasahan ng dragon na gagawin nila iyon, dahil ang bibig nito ay direktang nakatutok sa barko, at ang pagpapasabog ng bomba ay haantong lamang sa kanilang katapusan. Pagkatapos, tinanong ni Lars ang tungkol sa kanilang lokasyon, at sinabi ng navigator na malapit na sila sa isang dam. Kaya, nakakuha si Lars ng isang ideya at sinabihan silang paandaran ang makina at pumunta sa dam. Pagkatapos ay nagbabala ang mga navigator na mababangga sila sa dam, ngunit sinabihan sila ni Lars na sundin ang kanyang utos. Kaya, bumilis sila patungo sa dam at ang dragon ay lumapit sa kanila. Habang papalapit sila sa dam, bumagal ang dragon. Kaya, nagbanta si Lars na sisirain ang brass vessel at natapon ng isang likidong natutunaw na metal dito upang patuloy silang habulin ng dragon. Nang malapit na silang bumagsak sa dam, inutusan ni Lars ang bata na buksan ang gate, at agad itong bumukas. Lumipad ang barko habang ang dragon ay tumalon kasunod nila. Masiglang inutusan sila ni Lars na pasabugan ang bomba. At nang gawin nila iyon, may mga ngipin na natanggal sa bibig ng dragon at tumusok kay Lars. Ngunit gumamit siya ng spell para pigilan ang dragon habang biglang isinara ng bata ang gate at nakulong ang dragon sa leeg nito. Sa akademya, biglang nagpakita si Anjo sa mga screen at inanunsyo na ligtas na nakarating ang barko sa lawa. Matapos sabihin na ang kanilang misyon ay nagbunga ng isang mahalagang bagay, nagpasalamat siya sa mga estudyante para sa kanilang mga pagsisikap. Bukod pa rito, espesyal na pinasalamatan ni Anjo si Lu sa pagdating. Kaya, pinalakpakan siya ng lahat habang tinitigan siya ni Nuno ng masama. Kalaunan, personal na pinasalamatan ni Cho si Lu sa pagliligtas sa araw at hiniling na sumali siya sa Lionheart Society at maging susunod na pinuno nito pagkatapos niya. Gayunpaman, nang tumanggi si Lu sa tungkulin, sinabi ni Cho na hindi siya mapipilit at ipinaalam sa kanya na lalapit si Cesar sa kanya upang hilingin na sumali sa konseho ng mga estudyante dahil siya ay naging isang mahalagang bahagi. Biglang tumunog ang mga kampana at huminto ang lahat habang maraming kalapati ang lumilipad sa kalangitan. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag ni Cho na ginagawa lamang iyon ng simbahan bilang isang paraan ng pagdadalamati kapag may nasawi mula sa paaralan. Sa barko, tiningnan ni Anjo si Lars at tiniyak sa kanya na paparating na ang doktor. Ngunit ipinaalala ni Lars sa kanya na walang doktor ang makakagamot sa lason ng dragon. Pagkatapos nito, iniulat ni Lars na malamang na napaslang niya ang isa sa mga pinakamataas na katulong ng Dragon Emperor at isiniwalat na hindi nila alam kung ano ang laman ng brass vessel. Sinabi ni Anjo na ipinadala niya ang vessel sa kolehiyo at idinagdag na ang mga disenyo sa ibabaw nito ay ang wika ng Dragon ng Norten. Pagkatapos nito, hinulaan niya na ang vessel ay naglalaman ng mga buto or itlog ni Norten at tiniyak kay Lars na makukuha niya ang kanyang mga kredito sa kanyang lapida. Di nagtagal, humiling si Lars na sabihin ni Anjo sa estudyante na lahat ng nasawi ay nagtungo sa isang bagong misyon, at pumayag ito. Bago siya nawalan ng malay, hiniling ni Lars kay Anjo na tumanggi at pumili ng ibang propesor bilang tagapayo. Maya-maya, nakatanggap si Lu ng imbitasyon sa isang party na idinaraos ni Cesar kinabukasan, at nagkomento si Fenrir na hinahanap siya ng unyon ng mga estudyante. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Lu kung ano si Cesar, at ipinaliwanag ni Fenrir na siya ay mula sa isa sa mga pinakasikat na angkan ng Dragon Slayer at isa siyang mapagkakatiwalaang taong mahilig magtiwala. Nang sa tingin ni Lu ay ayos lang iyon, ikinwento ni Fenrir kung paano ang unang komento ni Cesar noong unang araw niya sa paaralan ay isang banta upang talunin ang lahat. Dahil dito, naalala ni Lu ang unang araw niya sa paaralan at napagtanto na ang una niyang komento ay tungkol sa kanyang mataas na pag-asa para sa libreng pagkain. Pagkatapos nito, sinabi ni Lu na hindi siya dadalo sa party dahil wala siyang suit, ngunit ipinakita sa kanya ni Cesar ang bahagi ng sulat na nagsasabing maaari siyang humiram ng isa mula sa teatro ng paaralan. Kinabukasan, habang papunta ang lahat sa party kasama ang kanilang mga kadate, napagtanto ni Lu na mukha siyang butler kumpara sa iba at nagtaka kung inimbitahan ba siyang maghain ng inumin. Maya-maya, isang truck ang dumaan sa kanila na nagbaba ng mga pulang pidol. At nang makita ito, nahulaan ni Fenrir na ang red carpet ay para kay Lu. Gayunpaman, nagpakita si Nuno sa red carpet at lumapit kay Cesar, na nagpaalam sa mga lalaki na walang bisa ang kanilang mga pangarap. Pagkapasok nila, may nag-anunsyo ng pagsisimula ng party at sinalubong si Cesar, na pagkatapos ay pumasok kasama si Nuno.
Pagkatapos ay inanunsyo niya na kaarawan ni Nuno, kaya lahat ay nagtaas ng baso para kay Nuno. Di nagtagal pagkatapos, nagsimula ang sayawan at kinaladkad ni Fengger si Lou papunta sa dance floor at sinubukang tapusin ang kanyang buhay sa ngalan ng pagsasayaw. Habang pinapanood ito, iminungkahi ni Nuno na iligtas ni Cesar si Lou or tatakas siya papunta sa Lionheart Society. Ngunit sinabi ni Cesar na nilapitan na ni Cho si Lou at idinagdag na ayaw niyang gawin ang iniisip ng lahat na gagawin niya. Nang sandaling iyon, pinatigil ni Cesar ang musika at nagbigay ng talumpati na nagpasigaw sa kanyang pangalan na parang mga baliw na kakatwa. Matapos nila siyang palakpakan, tinawag ni Cesar si Lou para tumabi sa kanya at idinagdag na maaari siyang umalis sa party kung tatanggi siyang sumama sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Lou na kailangan niya ng kaunting oras para mag-isip, kaya sinabi ni Cesar na mayroon siyang isang kanta na pagdedesisyonan. Nang sandaling iyon, tinanong ni Cesar kung may kailangan ba siya, ngunit sinabi niyang aalis na siya dahil pagod na siya. Nang magpatuloy ang musika, umalis si Rin sa orkestra at lumapit kay Lou para humingi ng sayaw. Malakas na itinulak si Lou sa kanyang mga bisig gamit ang kanyang daliri, at habang sumasayaw sila na parang mga propesyonal, ipinakilala ni Rin ang kanyang sarili kay Lou, na nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya mula sa isang mahirap na sandali. Bilang tugon, sinabi ni Rin na gusto lang niyang sumayaw. Nang matapos sila, pinalakpakan sila ng lahat habang ini-imagine ni Lou ang kanyang sarili sa ibang mundo kasama si Rin. Pagkatapos, nakita ni Lou si Nuno na paalis at nagpas siyang ibahagi ang kanyang mga pagbati sa kaarawan. Gayunpaman, pagkalabas, nakasakay na si Nuno sa kanyang kotse. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Lou upang tanungin kung bakit siya aalis sa sarili niyang party, ngunit sinabi ni Nuno na ayaw niyang makasama roon. Pagkatapos ay sinabi ni Lou na dapat ay masaya siya. Si Cesar ay naging sobrang abala sa paghahanda ng isang party para sa kanya, ngunit sinabi ni Nuno na hindi niya ito hiniling at tinanong kung maaari ba siyang magmaneho. Nang kumpirmahin ni Lou na kaya niya, sinabi ni Nuno na pagod na siya at hiniling kay Lou na ihatid siya. Di nagtagal, ipinaalam ni Norma sa lahat na may dragon na nakapasok sa paaralan at pinaandar ang mga sistema ng depensa ng campus. Bigla, isang grupo ng mga mananakop ang pumasok sa mga gate at umiwas sa mga putok mula sa mga sistema ng depensa habang sila ay naghiwa-hiwalay. Sa command center, nagtaka si God Arian kung paano sila tumatawid sa tulay. Ngunit dahil walang ideya si Norma, isiniwalat niya na mayroong 13 mananakop at naghiwa-hiwalay sila pagkatapos makapasok sa campus. Agad, naisip ni Klein na baka hinahanap nila ang brass vessel at tinanong si Norma kung nasaan ito. Bilang tugon, isiniwalat niya na ito ay nakatago sa isang pasilidad ng pananaliksik. Kaya, humingi si Klein kay Norma ng mga mungkahi kung paano paprotektahan ang mga pasukan ng pasilidad. Kaya, inatasan niya si Cesar na protektahan ang Valhalla kasama ang unyon ng mga estudyante habang si Cho naman ang magpoprotekta sa library kasama ang Lionheart Society. Habang inaarmasan ng mga estudyante ang kanilang mga sarili upang ipagtanggol ang paaralan, hinatid ni Lou si Nuno sa bundok at biglang kumuha ng isa sa kanyang mga transans kung saan umupo si Mengzi sa lugar ni Nuno, na ikinagulat ni Lou. Pagkatapos ay binalaan siya ni Mengzi tungkol sa isang kurbada sa unahan, at agad na tumangala si Lou at lumihis upang maiwasan ang kurbadang daan. Pagkatapos ay sinabi ni Mengzi na masasawi sana si Lou kasama ang babaeng mahal niya kung hindi niya ito binalaan, habang ipinaliwanag ni Lou na si Nuno ay senior niya lamang. Sinabi ni Mengzi na matutulungan niya itong makuha siya. Pagkatapos, sinubukan ni Mengzi na ibenta ang ideya kay Lou at idinagdag na hindi mas mahusay si Cesar kaysa sa kanya. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Mengzi si Lou na pag-aralan ang talumpati habang ibinibigay niya ang mga bulaklak at binubuksan ang isang kasanayan para kay Lou. Pagbalik niya, huminto ang sasakyan at iminungkahi ni Nuno na maglakad sila papunta sa tuktok. Samantala, sa paaralan, nag-voicemail si Cesar upang ipaalam kay Nuno ang tungkol sa pag-atake. Sa isang lugar sa paaralan, isa sa mga mananakop ang nagpaalam sa kanilang amo na natalo sila ng 3 koponan sa loob ng 1 oras. Gayunpaman, sinabi ng amo na inaasahan na ito at sinabing tila maayos naman ang lahat ayon sa plano. Nang magreklamo ang mananakop tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahang gamitin ang mga espesyal na kakayahan, tiniyak sa kanya ng amo na malapit nang itigil ang batas.
Kasabay nito, iniulat ni Norma sa mga propesor na ang mga nahuling mananakop ay may iba't ibang nasyonalidad at hindi pa nakakakilala sa kanilang amo. Sa puntong ito, iminungkahi ni Wyver na gamitin ni Klein ang kanyang kasanayan sa vacuum serpent upang mahanap ang iba pang mga mananakop, ngunit ipinaalala ni Klein sa kanila na ang batas ay may bisa pa rin. Kaya, tinawagan ni Klein ang mga bantay sa gabi at hiniling na itigil niya ang batas, at pumayag siya. Samantala, sa bundok, sina Lu at Nuno ay nakaupo sa tabi ng isang bukal at pinagmamasdan ang kalangitan para sa mga bituin. Nang sandaling iyon, tinanong ni Lu si Nuno kung malapit ba siya kina Aki at Shing, at sinabi niya na ang kanilang pagkasawi ay inanunsyo lamang upang maiwasan ang pagkataranta sa mga estudyante. Bukod pa rito, isiniwalat ni Nuno na si Lars, ang kanyang tagapayo, ay nasawi din at naiulat na pumunta sa susunod na misyon. Nang ituro ni Lu na maaaring nasa isang misyon talaga siya, ipinaliwanag ni Nuno na minsan ay sinabi sa kanya ni Lars na iyon ang mangyayari kung siya ay masasawi. Pagkatapos, nagpa siya si Nuno na baguhin ang paksa at iminungkahi na pag-usapan nila ang ibang bagay. Sa paaralan, matapos ma-deactivate ang batas, mabilis na nag-activate ang mga nanghihimasok ng isang espesyal na kakayahan upang gawing hindi sila nakikita, habang ginagamit ni Klein ang kanyang vacuum serpent upang hanapin ang mga nanghihimasok. Pagkatapos nito, itinuro ni Godarian na sila ay kulang sa mga tauhan, at ang mas malala pa, nawala na ang mga depensa ng paaralan. Nang sandaling iyon, tiniyak sa kanila ni Wyver na pinoprotektahan niya ang mga lugar kung saan nakasindi ang mga lampara. Samantala, si Lau, isa sa mga bounty hunter, ay nakipag-ugnayan sa kanyang amo, na pagkatapos ay nagpakita sa kanya ng isang holographic map patungo sa kanyang target. Kaya, naglakad siya sa loob ng campus upang hanapin ang nagtitinda ng alak. Di nagtagal pagkatapos, tumalon siya sa isang simenea na humantong sa kanya sa wine cellar. Nang sandaling iyon, nakakita siya ng isang pinto na may markang Scold Zone, at inutusan siya ng kanyang amo na buksan ito gamit ang isang card na ibinigay sa kanya matapos magtaka kung bakit hindi kumpletong mga tagubilin ang natatanggap niya. Binuksan ni Lau ang pinto at naisip na napakadali ng kanyang misyon. Sa ibang lugar, ginamit ni Cesar ang isang kakayahang kilala bilang Chemaki, na nagpapakita sa kanya ng di nakikita, kaya nakita niya ang grupo ng mga mananakop na papasok sa bulwagan, kung saan siya ay nagdepensa at tinawagan si Cho upang ipaalam sa kanya na dumating na ang kanyang mga bisita. Samantala, sa aklatan, ipinaalam ni Cho kay Suzy na nagsimula na ang mga bagay-bagay sa panig ni Cesar at sinabing magkakaroon sila ng mga kasama sa lalong madaling panahon. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Norma ang mga miyembro ng samahan na umalis sa aklatan maliban kay Cho. Nagulat, tinanong ni Suzy kung bakit, at ipinaliwanag ni Cho na ang kanyang espesyal na kakayahan ay maaaring makapinsala sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kaya, hinawakan ni Suzy ang kanyang kamay at sinabihan siyang kontrolin ito sa abot ng kanyang makakaya. Bilang tugon, nangako si Cho na ilalabas siya pagkatapos hamupa ang kaguluhan. Kaya, umalis si Suzy. Samantala, sa panig ni Cesar, pumasok ang mga nanghihimasok at huminto ang kanilang pinuno nang makita niya ang larawan ni Alice sa isang dingding. Nang sandaling iyon, ipinaalam ng isa sa mga mananakop sa kanilang pinuno na nakangiti sa kanila si Cesar, ngunit sinabi niyang guni-guni lamang niya ito. Nang sandaling iyon, inilantad sila ni Cesar at mabilis silang nagtago. Nang makitang nakalantad ang mga ito, inalis ni May ang kanyang helmet at sinabing narinig niya ang tungkol sa kayabangan ni Cesar nang pinuri niya ito dahil sa pag-alam sa kanilang balabal ng pagiging di nakikita. Nagkomento si Cesar sa kanyang hitsura at tinanong ang kanyang pangalan. Nagpakilala si May ngunit idinagdag na hindi niya ibinibigay ang kanyang numero dahil pamilyar kay Cesar ang kanyang apelyido. Ipinaliwanag ni May na siya ang nakatatandang kapatid ni Aki. Nang subukang sabihin sa kanya ni Cesar ang tungkol kay Aki, sinabi ni May na ayos lang dahil hindi sila lumaki ng magkasama. Pagkatapos nito, tinanong niya si Cesar kung mayroon ba itong huling kahilingan, ngunit tinanong naman ni Cesar kung bakit nila inaatake ang paaralan. Sinabi ni May na naroon sila para sa pera ng emperador ng Dragon at isiniwalat na isa siyang revolusyonaryong nakikipaglaban para sa pagsisimula ng isang bagong panahon. Nang sandaling iyon, nawala ang mga ilaw at nagsagupaan ang magkabilang panig sa dilim, naiwan sina Cesar at May na nakatayo nang bumalik ang ilaw.
Tinanong ni Cesar si May kung bakit hindi niya hinahanap ang urn, at isiniwalat niya na ang kanyang trabaho ay ipagpaliban siya habang inaasikaso ng babaeng nakamaskara ang iba pa. Biglang nawala muli ang mga ilaw, at ginamit ni Cesar ang kanyang kakayahang kamatachi, na nagbigay daan sa kanya upang maramdaman ang mga galaw ni May sa dilim. Nang akala niya ay hawak na niya si May, naglaho ito, na ikinagulat ni Cesar. Samantala, sa library, dumating ang babaeng nakamaskara, at nang tanggapin siya ni Cho, sinabi niyang sinabihan siyang mag-ingat dahil isa itong halimaw. Kasabay nito, nagmasid ang mga propesor mula sa control room at nag-alala na baka mas malakas ang espesyal na kakayahan ng babaeng nakamaskara kaysa kay Cho. Nang sandaling iyon, nagtaka si God Arian kung ano ang espesyal na kakayahan ni Cho, ngunit sinabi ni Wyver na tanging ang prinsipal lamang ang autorisadong makaalam nito, kaya inutusan nila si Cho na tapusin agad ang laban. Sa library, nagcast si Cho ng spell at biglang ginamit ang kanyang kakayahan, ang Ruler's Flame, na kumalat at humantong sa pagsabog sa gusali. Nakakagulat, ang babaeng nakamaskara ay nakatayong hindi nasusunog at ginamit din ang Ruler's Flame, na nagpaisip sa mga propesor kung sino siya. Sa ibang lugar, nakatagpo si Lau ng isa pang bersyon ni Norman na nagngangalang Eva, at binalaan niya itong umalis bago mahuli ang lahat. Gayunpaman, si Lau ay sapat na talunan para magtanong sa kaaway para sa mga direksyon. At bilang tugon, sinabihan siya ni Eva na gumamit ng ruta na hindi nagamit ng maraming taon at binalaan siya na halos nasa ilalim ng tubig ito. Sa kabila nito, tinanong ni Lau kung nagsasabi ba siya ng totoo at umalis na. Habang papunta na, sinabi ng kanyang amo na malapit na siya sa laboratorio kung saan nakatago ang mga sikreto ng paaralan at itinaas ang kanyang sweldo. Habang nasa sabik si Lau tungkol dito, sinabi ng kanyang amo na mayroon siyang isa pang utos, ngunit biglang nahulog si Lau sa tubig at nawala ang kanyang telepono. Pagkatapos ay nagpasya siyang alamin ang natitirang bahagi ng misyon, at nakakita ng isang malaking pinto sa ilalim ng tubig na kanyang binuksan sa inaasahan na ang pinakamasamang mangyayari. Samantala sa bundok, isiniwalat ni Nuno na inimbitahan niya si Lu sa party dahil masyadong mayabang si Cesar na lumapit sa kanya matapos siyang paalisin ni Cho. Habang nakatutok siya sa kanyang mga binti na parang isang talunan, isiniwalat ni Nuno na may plano si Cesar na maghanap ng isang taong makapangyarihan sa party at natagpuan si Rin. Ngunit nang ituro niya na hinahangaan siya ni Rin at siya ang perpektong kapareha para sa kanya, namula si Lu at sinabing wala siyang numero nito. Nagseryoso si Nuno at sinabihan siyang sumali sa unyon. Sa puntong ito, inakala ni Lu na ipinadala ni Cesar si Nuno upang akitin siya upang sumali siya sa unyon. Habang pinag-iisipan niya kung magpapakatalunan ba or hindi, sinabi ni Nuno na walang kinalaman si Cesar dito nang sabihin niyang gusto niyang sumali ito dahil kailangan niya ng mamumuno. Nagulat si Lu, at tinanong kung bakit hindi niya mamumuno ang mga miyembro ng unyon, at sinabi naman niya na hindi siya si Cesar. Bukod pa rito, isiniwalat niya na ang pakikipagtipan niya kay Cesar ay plinano ng kanilang mga pamilya at walang kinalaman sa kanya. Nagulat siya nang marinig na engaged na siya at binigyan siya ni Lu ng kaunting espasyo. Kaya, nangako si Nuno na iingatan siya kung sasali siya sa unyon. Pagkatapos ay itinuro ni Lu na hindi niya siya tinulungan ng muntik na siyang tapusin ni Fenger sa dance floor, ngunit bilang depensa, sinabi niyang sinubukan niya ngunit pinigilan siya ni Cesar para maiwasang magmukhang talunan. Sinabi niya na hindi siya gagantay sa anumang gawin niya para sa kanya. Sinabihan siya ni Nuno na patunayan ito sa pamamagitan ng pagbibigay agad sa kanya ng regalo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lu na pumunta sila sa mga dorm kung saan maaari siyang bigyan ng mas malaking regalo. Nang sabihin ni Nuno na kailangan niya ng ibang klase ng regalo na magpapagaan ng loob niya, ginamit ni Lu ang skill niya at biglang nagliwanag ang kalangitan dahil sa mga paputok. Nang makita ito, napasigaw si Nuno sa tuwa habang sama-sama si Lu sa kanya, ngunit bigla siyang naging emosyonal at nagsimulang umiyak para sa kanyang ina. Sa puntong ito, napagtanto ni Lu na umaasa siyang darating ang kanyang ina. Pagkatapos, tinanong ni Nuno si Lu kung bakit bigla itong tumahimik, at ipinahayag niya na pumayag siyang hayaan itong kontrolin siya. Pagbalik sa paaralan, nang buksan ni Lau ang pinto sa ilalim ng tubig, hinayla siya papasok sa isang malaking aquarium kung saan niya nakatagpo ang isang peteng. Gayunpaman, nag-alburuto siya na ikinatakot ng peteng at nakahanap ng daan palabas ng aquarium. Di nagtagal, nakarating siya sa laboratorio kung saan nakasecure ang pera ng Dragon Emperor.
Habang kinakausap ni Anjo ang isang grupo ng mga siyentipiko, nakita ni Lau ang urn at naisip na iyon ang gusto ng kanyang kliyente, kaya't hindi siya nagpakita. Nang sandaling iyon, hiniling ng siyentipiko na payagan sila ni Anjo na suriin ang urn upang malaman kung ano ang laman nito. Gayunpaman, sinabi ni Anjo na masyadong mapanganib ito at idinagdag na ang nasa loob ng urn ay hindi pa nagigising. Nang ituro ng isa sa mga siyentipiko na may lamat ang urn, ipinaliwanag ni Anjo kung paano ito nangyari at hiniling kay Norman na i-scan ang urn. Doon lang nila napagtanto na ang urn ay nahahati sa dalawang bahagi at ang kalahati ay walang laman. Nang makita ito, naisip ni Anjo na may nakatakas sa bitek. Bigla, sinubukan ng nangungunang siyentipiko na simulan ang pag-dissect, ngunit pinagbantaan siya ni Anjo gamit ang kutsilyo at itinapon siya palabas. Pagkaalis niya, nilapitan ni Lau ang urn, ngunit nakakita siya ng isang batang lalaki na tinatawag siyang kapatid. Pagkatapos ay inakala niyang lamig iyon at kinuhanan ng mga litrato ang urn. Nang maisip niyang nakawin ang urn, tumingin siya sa bitak at nakita ang batang lalaki na tinatawag siyang muli. Kaya, natarante siya at nabitawan ang isang vial na ibinigay sa kanya para sa misyon at tumakbo palayo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, inutusan siya ng kanyang amo na ibuhos ang laman ng vial sa urn para makuha ito ng 10 milyon. Pagkatapos, isang misteryosong figure ang kumuha ng vial at binasag ang salamin kung saan nakasecure ang urn. Bigla, nagpakita si Norma at binalaan siya laban dito. Ngunit pagkatapos, pinatahimik ng figure si Norma at itinapon ang kasuklam-suklam na laman sa urn. Pagkatapos nito, itinapon niya ang ilan sa kanyang dugo sa urn upang salubungin ang emperador ng dragon. Bigla, ang mga patak ng dugo ay nasisipsip sa siwang at sumiklab ang apoy mula sa urn. Sa ibang lugar sa paaralan, nakipaglaban si Cesar kay may gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na gumagamit ito ng isang ninjutsu na nagpapahirap sa kanya na masubaybayan. Kaya, iminungkahi niya na gumawa sila ng isang paligsahan na 2-3, at nangako si May na magiging mahinahon sa kanya dahil gwapo siya. Bigla, umatake si May, ngunit madali itong hinaranggan ni Cesar at sinabing ang kanyang Kamitachi ay binubuo ng mga espiritu ng hangin. Sa ikalawang round, kinoklo ni May ang kanyang sarili at inatake si Cesar mula sa magkabilang direksyon, ngunit madali niyang naiwasan ang atake. Pagkatapos, nawala muli si May, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Cesar na nakapaligid sa kanya ang mga clone ni May. Ngunit nang umatake siya, hinaranggan niya ang atake habang nawawala ang mga clone. Humanga, tinanong ni May kung paano niya siya natagpuan, at ipinaliwanag ni Cesar na sinubaybayan lamang niya ang tunog ng tibok ng puso nito. Nang sandaling iyon, itinutok ni May ang baril sa kanyang ulo at sinabihan siyang huwag na huwag magtiwala sa magagandang babae. Ngunit biglang niyanig ang gusali dahil sa isang pagsabog. Iminungkahi ni Cesar na tumawag sila ng tigil putukan, at nang pumayag si May, tumingin sila sa paligid at nakakita ng mga bakas ng paa na nasusunog sa lupa at isang butas na nasusunog sa dingding. Nang tanungin ni May si Cesar kung may itinatago ang paaralan na kakaiba, itinuro niya na maaaring isa rin ito sa mga kaibigan nito. Nang makita ang isang butas sa elevator, naisip ni May na ang tao ay dapat na nagmula sa lab sa ibaba. Gayunpaman, sinabi ni Cesar na naramdaman niya ang presensya ng hilahin niya ang kanyang kimchi, ngunit wala siyang narinig na tibok ng puso. Nang itinuro ni Cesar na maaaring mayroon silang sitwasyon na parang Walking Dead, nagpa siya si May na magdesisyon. Samantala, sa bundok, nagpa siya sina Lu at Nuno na bumalik sa paaralan. Pauwi na, natanggap ni Nuno ang voicemail ni Cesar at sinabi kay Lu na wala silang dapat ipag-alala dahil sina Cesar at Cho ay nasa paaralan. Samantala, sa paaralan, pinaputukan ng ibang mga estudyante ang mga nanghihimasok habang si Cho ay matindi ang pakikipaglaban sa babaeng nakamaskara. Habang nangyayari ito, pinanood ng mga propesor, at nang magkomento si Godarian na pantay ang kanilang laban, sinabi ni Wyver na pinaglalaroan lamang ng babaeng nakamaskara si Cho at pinauurong siya dahil ang kapangyarihan nito ay higit pa kay Cho. Pagkatapos, nakita nila si Lau na umiiwas sa putok at patungo sa mga gate. Kaya, inutusan ni Godarian ang mga estudyante na pigilan siya. Gayunpaman, nakatakas siya at huminto upang magpaalam sa mga estudyante, ngunit bigla siyang nabangga ng kotseng minamaneho ni Lu. Sa isang iglap, bumaba si Lu upang tingnan siya,
ngunit tinutukan siya ni Lau ng patalim sa lalamunan at pinagbantaan na tatapusin siya. Saka lang sila nagkatinginan ng mabuti at biglang napagtanto ni Lu na kaibigan niya pala ito. Pagkatapos ng maikling sandali ng muling pagsasama, pareho nilang napagtanto ang nangyayari, at di nagtagal, nagkunwari si Lau na binihag si Lu habang ipinaliwanag ni Lu kay Nuno na kaibigan niya si Lau. Pagkatapos nito, sinabayan ni Lu ang drama ng pagbihag para pigilan ang mga estudyante sa pag-atake. Bigla, nakaramdam sila ng isang lalaki mula sa likuran ng kotse at nakita ang isang lalaking nasusunog mula sa rear view mirror. Bigla, pinaandar ni Lu ang kotse at pinaharurot ang sasakyan, naiwan ang bata, na patuloy na tinatawag ang kanyang kapatid at patungo sa kanilang direksyon. Habang pinaputukan siya ng ibang mga estudyante, natunaw ang mga bala, na ikinagulat ng mga propesor. Kaya, inutusan ni Wyver ang mga estudyante na lumipat sa mga granada. Gayunpaman, sumabog ang mga granada nang hindi siya natatamaan. Kaya, iniulat ng mga estudyante na walang gumagana sa Batang Dragon. Bigla, ginamit ng bata ang kakayahan ng Ruler's Flame, na pagkatapos ay sumabog at nagkalat ng apoy kahit saan. Sa ibang lugar, habang nakikipaglaban si Cho sa babaeng nakamaskara, naramdaman niyang nawala ang Ruler's Flame. Kaya, tinanong niya kung siya ang may gawa nito, ngunit sinabi ng babae na wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Pagkatapos nito, kinontak ni Cho si Lancelot, isang kapwa-estudyante, na nagbunyag na may isa pang gumagamit ng Ruler's Flame ang nagpakita at hindi na siya kayang labanan ng lahat ng sandatang kanilang sinubukan. Sa harap ng babaeng nakamaskara, tinanong ni Cho kung plano nilang magpakawala ng isang halimaw, ngunit sinabi ng babae na hindi ito bahagi ng plano. Tinawagan ni Klein ang kanyang ama upang muling ipatupad ang batas dahil malapit ng lipulin ng dragon ang lahat. Ngunit sinabi ng Night Watchman na ang batas ay hindi gumagana sa mga taong mas malakas ang dugo kaysa sa kanya. Bukod pa rito, isiniwalat niya na ang dragon ay isa sa 4 na pinuno. Pagkatapos ay ipinaliwanag pa niya na kalaban nila ang emperador ng apoy at tanso. Sa ibang lugar, kinontak ni May ang kanyang amo at ipinaalam sa kanya na nagpakawala sila ng isang halimaw na handang ihawin ang lahat sa paaralan. Bilang tugon, sinabi ng amo na imposibleng magising ng ganoon kabilis ang dragon. Kaya, kinuha ni Cesar ang telepono at kinumpirma na mayroon silang mini Sonny sa paligid ng campus. Bilang patunay, gumawa si May ng video at ipinadala ito sa kanya. Doon din, nakilala niya ang bata bilang si Conrad at isiniwalat na ito ay napakapabaya at malamang na napilitang gisingin ng isang tao. Ang mas malala pa, isiniwalat ng amo na kaya nitong pasabugan ang kahit ano at paganahin ang Torch Dragon, isang espesyal na kakayahan na kayang lipulin ang lahat ng nasa paligid nito. Pagkatapos ay iminungkahi ni May na gumawa siya ng plano, na biglang nagpapanik sa amo. Habang hinahanap ni Conrad ang kanyang kapatid, nagtago sina Lu at Lau sa likod ng ilang haligi. Kaya, tinanong ni Lu si Lau kung ano ang ginagawa niya sa paaralan, at isiniwalat ni Lau na isa siyang mangangaso. Dahil hindi maintindihan ng utak ni Lu ang nangyayari, ipinaliwanag ni Nuno na nangangaso si Lau ng mga nilalang sa mitolohiya at naghahanap siya ng isang bihirang kayamanan na hindi mahahanap ng isang normal na tao. Kaya isiniwalat ni Lau na siya ay inupahan para nakawin ang urn at ipinakita kay Lu ang mga larawan nito. Nang makita ang bitak sa urn, sinabi ni Lu na malamang na nakatakas ang dragon mula roon, ngunit sinabi ni Lau na nakasalubong niya ito sa ganoong paraan at tumakbo palayo nang makaramdam ng kakaiba. Habang iniisip nila kung paano makakatakas kay Conrad, kahit papaano ay sumama si Fenrir sa kanila at ikinagulat ni Lu, na siyang nakakuha ng atensyon ni Conrad. Habang papalapit siya sa kanila, sinabi ni Fenrir na kailangan nilang pumunta sa isang lugar na may tubig, at tumakbo silang lahat papunta sa pool. Nang sandaling iyon, nakasalubong nila sina Cesar at May. Ngunit habang kinakausap ni Cesar si Nuno, tumakbo ang iba pang mga lalaki papunta sa pool. Pagkatapos ay tinanong ni Cesar si Nuno kung bakit hindi siya aalis kasama nila, at sinabi niyang maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa kanya. Ngunit hindi sumang-ayon si Cesar dahil ang presensya nito ay makakaapekto sa kanyang focus at mga pag-atake. Pagkatapos ay iminungkahi niya na umalis siya upang protektahan si Lu habang binibigyan niya sila ng oras. Pagkaalis ni Nuno, tinanong ni Cesar si May kung bakit hindi siya tumatakbo, at ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring iwanang sunugin ng buhay ang kanyang mga kasama. Bigla,
nakatanggap si May ng tawag mula sa kanyang amo, na pagkatapos ay iminungkahi na atakihin nila si Conrad gamit ang mga hindi metal na bala. Nang iminungkahi niya na itaboy nila siya gamit ang mga free ground, sinubukan ni Cesar ang ideya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga free ground kay Conrad. Nang mapagtanto nilang gumagana ito, inutusan ni Wyver ang lahat ng unit na lumipat sa mga free ground. Samantala, sa pool, si Lou at ang iba pang mga lalaki ay lumalangoy at tumatawan na parang mga talunang lalaki, ngunit biglang tumigil nang mapagtanto nilang dapat silang magtago. Bigla, nakita ni Lau ang imahe ni Conrad at sinabing may pakiramdam siyang hinahabol siya ng dragon. Nang makaramdam din ng parehong pakiramdam si Lou, iminungkahi ni Fenrir na magtago sila sa ilalim ng tubig dahil hindi magkasundo ang tubig at apoy. Di nagtagal pagkatapos nilang lumubog, naubusan ng hangin si Lou at lumutang sa ibabaw at biglang napagtanto na nasa isa na naman siyang ilusyon ni Mengzi. Kaya, tinawag niya si Mengzi, ngunit nakasalubong niya si Conrad. Gayunpaman, hindi alam ni Lou kung sino iyon dahil hindi siya nababalot ng apoy. Kaya, tinawag siya ni Conrad na kapatid at inamoy ito, na ikinagulat ni Lou, na nagtaka kung bakit siya napaka-hot. Bigla, isang gusali ang nagpakita sa malapit at ipinaalala kay Lou ang palasyo ng Dragon Emperor. Doon lang, inakala niyang si Conrad iyon at umatras mula sa kanya. Bigla, nagpakita si Mengzi mula sa kung saan at sinipa si Conrad. Pagkatapos nito, natagpuan ni Lou ang sarili sa gilid ng pool at nakita ang mga bakas ng paa ni Conrad sa tabi niya. Napagtanto niya na naroon talaga si Conrad, at habang siya ay natataranta, dumating si Anjo at hiniling kay Lou na sundan siya. Di nagtagal pagkarating nila sa pinakamataas na palapag ng isang mataas na gusali. Tinanong ni Lou kung ano ang ginagawa nila doon. At bilang tugon, ipinaliwanag ni Anjo na si Conrad ay nakulong. Pagkatapos, kumuha siya ng isang alchemical bullet na gawa sa Philosopher's Stone, ang tanging sandata na maaaring pumaslang sa isang Dragon Emperor. Pagkatapos ay iniabot ni Anjo ang bala kay Lou at sinabihan itong paputukan si Conrad gamit ito. Bago pa man magdahilan si Lou, ipinaalala ni Anjo sa kanya kung paano niya natalo ang pinakamagaling sa paaralan sa isang iglap. Bukod pa rito, sinabihan ni Anjo si Lou na ituon ang atake sa ikatlong mata ni Conrad, na siyang kanyang kahinaan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Lou kung bakit siya ang napili para sa gawain, at ipinaliwanag ni Anjo na siya lamang ang makakagalaw pagkatapos niyang i-freeze ang oras gamit ang kanyang zero-time ability. Habang sinisisi ni Lau at Fenrir ang isa't isa sa pag-iwan kay Lou, nakita ni Conrad si Lau mula sa tuktok ng gusali kung saan siya inaatake at patuloy na tinatawag siyang kapatid. Pagkatapos, nagalit si Conrad at nagpalit anyo bilang isang dragon. Habang natigilan ang lahat sa lugar, dumating si Anjo at sinabing oras na para wakasan ang kaguluhan. Kaya, tumalon siya, at habang papalapit siya sa dragon, ibinuka ni Conrad ang bibig nito upang ihawin si Anjo. Ngunit mabilis na pinabagal ni Anjo ang oras at hiniwa ang ikatlong mata ni Conrad. Habang hindi mapakali si Lou, biglang nagpakita si Mengzi upang pakalmeyan siya. Kaya't pinaputok ni Lou ang bala, at agad na tumama ang bala sa ikatlong mata. Marahas na gumanti ang dragon at pagkatapos ay inanunsyo ni Anjo na nawalan na ito ng kontrol sa metal at inutusan ang mga estudyante na paputukan ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Conrad si Lau na tumatakbo palayo at lumipad pababa upang protektahan siya habang ang bawat baril ay pinapaputok sa kanya. Habang nire-reload ng mga estudyante ang kanilang mga armas, sinabihan ni Conrad si Lau na tumakbo, ngunit itinanggi ni Lau na siya ang kanyang kapatid at tumakas sa pinangyarihan. Habang tumatakbo siya palayo, biglang naalala ni Lau ang mga alaala niya at ni Conrad noon nang mangako siya kay Conrad na magkasama nilang sasakupan ang mundo. Dahil sa pag-iyak nito, biglang inilabas ni Lau ang kanyang tunay na anyo na may mga apoy na nagliliyab sa paligid niya. Samantala, sa tore ng bantay, ipinaalala ng bantay sa gabi kay Anjo na ang apat na pinuno ng dragon ay pawang kambal at itinuro na alam ni Anjo na si Lau ang nakatatandang kambal na nakatakas mula sa pangitain ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay sinisi niya si Anjo sa pagpaslang kay Conrad sa harapan ni Lau at idinagdag na ang kanyang puot ay magiging kakilakilabot kapag bumalik siya bilang Norten. Bilang tugon, sinabi ni Anjo na pagod na siya sa kanyang buhay bilang isang Dragon Slayer at idinagdag na kahit na matagal na siyang nabuhay,
walang batang pinuno ang tila may sapat na kakayahan upang protektahan ang mundo mula sa mga dragon maliban kay Lu. Pagkatapos ay tinanong ng bantay si Anjo kung ganoon ba siya kay-tiwala kay Lu. At sinabi ni Anjo na si Lu ang maaaring talim na sumisira sa mga dragon. Nang sabihin ni Anjo na plano niyang gamitin ang natitira niyang oras upang lipulin ang mga dragon, itinuro ng bantay na maaari niya silang selyuhan. Gayunpaman, nagreklamo si Anjo na patuloy silang nabubuhay muli sa pamamagitan ng paglikha ng isang urn kung saan itinatago nila ang mga piraso ng kanilang sarili upang mapisa sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, tinanong ng bantay si Anjo kung bakit hindi niya pinaslang si Norton bago ito magising, ngunit sinabi ni Anjo na kailangan niya ang kanyang mga buto para sa pananaliksik at idinagdag na mas malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mga ito ngayon dahil si Norton ay nasa kawalan ng pag-asa. Kaya, tinanong ng bantay si Anjo tungkol sa kanyang mga plano, at tumawag siya upang simulan ang pangangaso. Kinabukasan, sinubukan ni Lu na kontaken si Lau ngunit hindi niya magawa, habang ikinukwento ni Fengger sa kanya kung paano ginanap ang mga pagpupulong ng isang lihim na grupo, kabilang ang mga nauna sa kolehiyo na mga undercover Dragon Slayer. Bukod pa rito, isiniwalat ni Fengger na mas maraming Dragon Slayer ang dinala upang pangalagaan ang paaralan at tinanong si Lu kung nakapagdesisyon na siya kung anong paksayon ang sasalihan. Nang sabihin ni Lu na sumali siya sa Student Union upang protektahan ni Nuno, sinabi ni Fengger na sumali rin siya para sa mga benepisyong inaalok ng Union. Sa sandaling iyon, isang naglalakad na nakasalamin sa mata ang dumating upang ibigay ang Student Union card ni Lu at ipaalam sa kanya ang isang pagpupulong na dapat niyang daluhan. Sa ibang lugar, nakipagkita si Cesar kay Anjo, na nagsabing kailangang imbestigahan ang palasyo ni Norton. Nang sabihin ni Cesar na kailangan itong gawin ng mabilis, itinalaga ni Anjo ang misyon sa Student Union at pinayuhan si Cesar na isama si Lu. Maya-maya, ipinakilala ni Cesar si Lu sa misyong pinangalanang Operation Bronze at inanunsyo na pupunta sila sa Shin pagkatapos ng 2 buwang pagsasanay. Nang marinig ito, sinabi ni Lu na ang tanging bagay na mahusay siya ay ang pagsira ng mga bagay-bagay. Ngunit sinabi ni Cesar na kaya niyang matutunan ang kahit ano sa tulong ni Nuno. Gayunpaman, may iba't ibang dahilan si Lu, mula sa kakulangan ng talento hanggang sa pagiging mabagal. Ngunit iginiit ni Cesar na ang kadalisayan ng kanyang dugo ang siyang bumabawi sa kanyang mga pagkukulang. Sa unang pagkakataon sa kanyang miserableng buhay, naging mapanuri si Lu at nagbigay ng mas maraming dahilan kung bakit mas maraming kwalipikadong tao para sa trabaho. Ngunit isiniwalat ni Fengger na tinanggap ni rin ang pagsali sa misyon kahit na isa lamang siyang first-year student na katulad niya. Habang tinitignan ng masama ni Lu si Fengger, pumasok si Rin at sinubukang kumbensihin si Lu na sumali sa misyon, ngunit sinubukan naman ni Rin na kumbensihin siya na masamang ideya iyon. Gayunpaman, nang sabihin ni Lu na tinanggap niya ang pagpasok dahil sa scholarship at hindi para isakripisyo ang sarili para sa sangkatauhan, sinabi ni Cesar na nadismaya siya sa kanya at sinabihan siyang sumuko na at bumalik sa kanyang normal na buhay. Habang pinag-iisipan ito ni Lu, dumating si Nuno at nagkomento na masyado silang matigas sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Lu na gumawa ng desisyon at idinagdag na hindi na niya siya mapoprotektahan kapag umalis na siya. Sa puntong ito, pumayag si Lu na sumali sa misyon, ngunit sinabihan sila na huwag siyang sisihin kung magkamali siya. Sa mga sumunod na araw, nagsanay si Lu na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay, ngunit nauwi sa pagkagulo sa bawat pagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang magsanay ng mag-isa at nagsimulang maging handa para sa misyon. Pagkalipas ng 2 buwan, habang nakatitig si Lu sa kanyang hubog na katawan sa salamin, tinanong ni Fengger kung gaano katagal niya balak gawin iyon. Bilang tugon, sinabi ni Lu na mukhang katawa-tawa siya, katulad ng misyon. Kaya, tinanong ni Fengger kung sino ang kanyang kapareha, at sinabi ni Lu na malamang si Rin dahil walang kinalaman si Cesar. Nang sandaling iyon, itinuro ni Fengger na mayroong patakaran na nagbabawal sa mga magkasintahan na mag-diving ng magkasama. Nang banggitin ni Lu sina Aki at Shing, ipinaliwanag ni Fengger na hindi nila kailanman ginawang opisyal ang mga bagay-bagay. Bigla, tinanong ni Lu si Fengger kung bakit siya ay nasa kolehiyo pa rin pagkatapos ng maraming taon, at ipinahayag ni Fengger na hindi pa niya nalalampasan ang kalungkutan sa kanyang puso at hindi pa niya kayang iwan ang pagkain ng paaralan. Nagkomento si Lu na malapit na siyang madala sa isang nakakasawi na misyon.
Nang marinig ito, inakala ni Fengger na takot si Lu na masawi at tiniyak sa kanya na susuportahan niya ito. Nang sandaling iyon, ibinigay ni Lu kay Fengger ang kanyang S-rank student card kung sakaling masawi siya, at natuwa ang talunan na parang nanalo siya sa loto. Dahil hindi nakikinig si Fengger sa kanyang madamdaming talumpati, nagalit si Lu. Inihagis ni Fengger ang kanyang baraha pabalik sa kanya at sinabing mabubuhay sila kung swertehin. Sa ibang lugar, binuhay muli ni Norton si Samson, ang dragon sa dagat na tumapos kay Lars. At pagkatapos ng kanilang maikling pagsasama-sama, hiniling ni Norton kay Samson na umuwi kasama niya. Pagkalipas ng ilang araw, inaprubahan ni Anjo ang pagsisimula ng Operation Bronze. At sa barko, ipinaalam ni Klein sa mga estudyante na ituturing silang mga propesyonal na Dragon Slayer. Samantala, hinanap ni Lu si Cho at nagtataka kung bakit sila nagdala ng basura tulad niya sa halip na isang piling tao. Sinabi ni Klein na ang barko ay na-upgrade na upang harapin ang anumang nilalang, at tinanong ni Cesar kung tinutukoy niya ang dragon na umatake kina Aki at Shing. Kaya, isiniwalat ni Klein na ang dragon ay isa sa mga pinakadakilang lingkod ni Norton na nagpoprotekta sa palasyo at hindi masasaktan ng metal or apoy. Nang ipaliwanag ni Klein na ang diving team ay magdadala ng isang espesyal na bomba upang sirain ang palasyo, tinanong ni Lu kung bakit, at ipinaliwanag ni Klein na may mangyayaring kakilakilabot kung si Norton ang mamamahala. Pagkatapos nito, ipina-raise ni Klein sina Lu at Nuno bilang Team B, habang sina Cesar at Rin ang bubuo ng Team A. Nang sabihin niyang Team A ang gagawa ng detonasyon, sinabi ni Rin na hindi siya maaaring sumisid dahil oras na iyon ng buwan. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Lu na kumbansihin siya, ang trabaho ay inilipat sa Team B. Pagkatapos, naghanda sina Lu at Nuno para sumisid, at tinanong ni Lu kung may posibilidad na makasalubong nila si Norton. Ngunit tiniyak sa kanya ni Klein na si Norton ay maaaring nag-hibernate dahil kailangan ng mga dragon na gumaling upang maging isang tunay na Emperador Dragon. Nang tanungin ni Lu kung bakit kailangang gawin iyon ni Norton, isiniwalat ni Klein na hangad niyang ipaghiganti si Conrad gamit ang kanyang ultimate ability, ang Torch Dragon. Matapos sabihin ni Klein na ang misyon ay naglalayong pigilan ang buong pagbabago ni Norton, sinimulan ni Lu at Klein ang pagsisid. Di nagtagal pagkarating nila sa gate, inutusan ni Klein si Lu na gamitin ang dugo sa isang vial sa gatekeeper, ngunit ang talunan ay ipinakain ang kanyang kamay sa gwardya. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Klein at tinapalan. Biglang bumukas ang gate at sinipsip sila at nang magising sila, nagtaka sila kung nasaan sila. Sakto, tinanong ni Nuno si Norma tungkol sa kalidad ng hangin. At nang makumpirma niyang maayos naman ito, binuksan ni Nuno ang kanyang takip ng helmet para makatipid ng oxygen. Nang gawin din ito ni Lu, tinanong nila si Norma kung bakit hindi amoy luma ang hangin. At isiniwalat niya na nakabalik na si Norton sa palasyo. Pagkatapos, nagpasya silang maghanap sa koridor habang ipinaliwanag ni Klein na malamang na nasa isang sinaunang libingan sila. Sakto, nakakita sila ng mga kakaibang estatwa, kaya natakot si Lu na baka sila ay masakripisyo. Habang naglalakad sila sa koridor, tinanong ni Lu kung natutulog si Norton, at sinabi ni Klein na malamang, habang idinagdag na maaaring gising at aktibo rin ito. Pagkatapos ay inutusan niya silang itanim ang bomba sa lungga ni Norton at bumalik ng buhay. Nagtanong si Nuno kung paano nila mahahanap ang layer, at inutusan ni Klein si Lu na inumin ang tubig. Nang sabihin niyang maiinom ito, kinumpirma ni Klein na aktibo na muli ang palasyo at sinabihan si Lu na magbuhos ng pangkulay sa tubig na magdadala sa kanila sa lungga. Habang sinusundan nila ang pangkulay, nakakita si Lu ng isang nakakatakot na estatwa, at pagkatapos nilang makadaan, gumalaw ang mga estatwa. Habang sinusundan nila ito, ipinaliwanag ni Nuno na ang mga sinaunang tao ay sumasamba sa mga Dragon Emperor noon at bumisita sa palasyo sakay ng mga barko upang salubungin ang isang estatwa na gawa sa tanso. Madalas silang may dalang mga handog, ngunit dahil hindi pinainit ang kanilang mga panalangin, inakala ng pinuno ng nayon na hindi nagustuhan ng emperador ng dragon ang kanilang mga handog at nagpasawi. Sa kabila nito, sinunog ng emperador ng dragon ang nayon. Pagkatapos noon, nakarating sila sa puno na natagpuan ni Aki at Shing at mabilis na umalis upang maiwasan ang kanilang kapalaran. Pagkatapos, huminto ang dalawa sa isang silid kung saan nakakita sila ng isang higanteng estatwa na tanso at napagtanto na ito ay isang banal na lugar.
Iminungkahi ni Lu na ihulog nila ang bomba at umalis, ngunit sinabihan siya ni Nuno na isuot ang kanyang takip ng helmet at sinipa siya sa tubig. Pagkatapos ay tumalon siya kasunod niya, at sumisid sila upang maghanap ng daanan patungo sa lungga ni Norton sa ilalim ng tubig. Habang inililiste ni Lu ang maraming dahilan kung bakit ito isang masamang ideya, pinatahimik siya ni Nuno at ipinaalam kay Klein na mahina ang visibility. Bigla, narinig nila ang sigaw ni Lu at nagtataka kung ano ang nangyari. Sa seabed, nakakita sila ng hindi mabilang na mga bungo, na naging dahilan upang mahigpit na yumakap si Lu kay Nuno. Nang sandaling iyon, isiniwalat ng navigator na nakatayo sila sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Kaya, inutusan sila ni Klein na hanapin ang pasukan, at tinanggal ni Nuno ang benda ni Lu. Pagkatapos ay idiniin niya ang dumudugong kamay nito sa isang gate sa sahig, na pagkatapos ay nagpatawag ng isang twister. Sa barko, nawalan sila ng koneksyon kina Lu at Nuno. Kaya, tinawag ni na Cesar at Klein ang kanilang mga vacuum serpent upang hanapin sila. Samantala, natagpuan ni na Lu at Nuno ang kanilang mga sarili sa ibang tanawin at tumalon mula sa isang water wheel upang suriin ang lungga. Pagpasok sa bahay, tiniyak ni Nuno kay Lu na walang tao roon, ngunit tinanong ni Lu kung ang kandila ay nakasindi na ng mahigit 2,000 taon. Bilang tugon, sinabi ni Nuno na konektado ito sa isang pinagmumulan ng gasolina at nagpas siyang tanungin si Norma, ngunit natuklasan niya na naputol ang koneksyon nila sa barko. Kaya, sinabi niya na magkakakonekta sila muli sa sementeryo at iminungkahi na tingnan nila ang silid. Pagkatapos, sinabihan ni Nuno si Lu na manatili at sinabing nagpo-profile siya. Ngunit dahil walang ideya si Lu kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag niya na ito ay isang psikolohikal na paraan ng pagsisiyasat na nagbibigay ng akses sa isip ng isang kriminal sa pamamagitan ng pagkopya sa kanilang mga aksyon. Kaya, sinabihan niya si Lu na huwag siyang gambolain at protektahan siya habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Nang sandaling iyon, muling binalikan ni Nuno ang mga pag-uusap ni na Conrad at Norton sa bahay ilang taon na ang nakalilipas. Nang matapos siya, isiniwalat ni Nuno na sina Norton at Conrad ay dating nakatira sa bahay, habang pinuri ni Lu ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nai-profile niya ito noong una niya itong nakilala at natutunan ang lahat ng kailangan niyang malaman. Iminungkahi ni Lu na itakda na nila ang bomba at umalis na. Kaya, kinalkula ni Nuno ang oras na kailangan nila para makatakas at itakda ang bomba. Nang sandaling iyon, napagtanto niya na mali siya tungkol sa nakasinding kandila dahil kamakailan lamang ito ay nalagyan ng gasolina at nakasindi. Bigla silang nagmadaling lumabas ng bahay at bumalik sa sementeryo. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, hindi na nila mahanap ang mga kordon. Sinabi ni Nuno na may nagtanggal ng mga kordon at naramdaman ang pagbabago ng presyon ng tubig. Nang sandaling iyon, nagsimulang humina ang ilang mga gear sa tubig habang nabubuhay ang palasyo. Kaya, napagpasyahan ni Nuno na may pumindot sa switch. Mabilis silang bumalik sa layer, ngunit nalaman nilang napupuno na ito ng tubig. Kaya nagkomento si Lu na ang mga pangyayari ay katulad ng kina Aki at Shing. Kaya sumisid sila pababa upang maghanap ng labasan. At nang gawin nila iyon, binuksan ni Lu ang gate gamit ang dumudugo niyang daliri. Samantala, sa barko, iminungkahi ni Cesar na sumisid sila para hanapin sila. Ngunit sinabi ni Klein na masamang ideya iyon dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Pagbalik sa ilalim ng tubig, natagpuan ni na Lu at Nuno ang kanilang daan sa maze, ngunit napunta sila sa isang hangkag na silid. Sa puntong ito, napagtanto nilang nawala sila, kaya biglang naalala ni Lu ang kanyang kakayahang makita ang buong mapa. Bigla niya itong inactivate at kahit papaano ay nalink kay Fenger. Sumigaw si Lu na kailangan nila ng mapa ng Tansong Palasyo at idinagdag na masasawi na sila kung wala ito. Kasabay nito sa barko, sumigaw si Klein sa sakit at nagreklamo na may gumagamit ng kanyang ulo bilang relay para magpadala ng impormasyon. Sa ibang lugar, ginamit ni Fenger ang kanyang kakaibang computer para suriin ang mapa at maghanap ng daan palabas para kina Lu at Nuno. Nang gumana ito, ipinaalam niya sa kanila na gumuguho na ang palasyo at kailangan nilang maghanap ng bagong labasan. Kaya, inutusan sila ni Fenger na gamitin ang labasan sa ibaba nila. Kaya, habang papunta sila rito, nagreklamo si Fenger tungkol sa kanyang nahuhuling computer dahil sa pagiging F-rank nito nang mag-alok si Klein na bigyan siya ng B-rank access.
Hinak ni Fenger ang isang S-rank access at hiniling kay Eva na akayin sina Lu at Nuno sa ligtas na lugar. Kaya, di nagtagal, natagpuan nina Lu at Nuno ang kanilang daan palabas ng maze. Samantala, sa barko, sinabi ng navigator na umiinit ang tubig. Kaya, sinabi ni Rin na si Norton ay malamang na gumagalaw at sinusubukang hulihin sila. Kaya, humingi ng utos si Cesar kay Klein, ngunit dahil nababaliw siya, si Cesar ang pumalit sa pamumuno. Matapos italaga ni Cesar sa mga tripulante ang kanilang mga tungkulin, biglang nataman ang barko, at iniulat ng navigator na namamahala sa hangar na ito ay nabutas ng isang bagay. Bigla, binawi ni Samson ang kanyang buntot at tinusok ang babae gamit ito. Bilang resulta, pumutok ang hangar at napinsala ang barko habang iniisip ni Rin kung saan nanggaling ang pag-atake. Itinuro ni Cesar na walang anumang bagay sa sonar. Doon, naisip ni Cesar na malamang na nagtatago si Samson sa ilalim ng barko sa lahat ng oras. Kaya, inutusan niya ang mga tripulante na paandaran ang makina. At biglang, mabilis na humandar ang barko upang mawala si Samson, ngunit hinabol sila ng dragon. Habang sinusubukan nilang mawala si Samson, tinawag ni Rin ang atensyon ni Cesar kay Norton, na nakatayo sa isang bundok at pinagmamasdan ang sitwasyon. Pagkatapos ay tumalon si Norton sa tubig at tinawag si Samson, na nag-iwan kay Cesar at sa kanyang mga kasama na nalilito. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Norton si Samson para sa kanyang serbisyo at agad itong binawian ng buhay. Bigla, binuhay ni Norton si Samson gamit ang ilang malalaking apoy, ngunit sa pagkakataong ito ay nag-fuse sila. Sa isang malapit na lugar, pinagmasdan ni May ang sitwasyon at nagulat sa kanyang amo, na pagkatapos ay inutusan siyang iwanan si Lu at i-snipe si Norton kung kinakailangan. Samantala, sa ilalim ng tubig, sina Lu at Nuno ay lumalangoy pababa, iniiwasan ang mga bumabagsak na gear at hinahanap ang susunod na gate. Nang sandaling iyon, ipinaalam sa kanila ni Fenger na ang gate ay isasara sa loob ng ilang minuto, kaya binilisan nila ang paggalaw. At nang sandaling iyon, huminto si Nuno nang matagpuan niya ang mga labi ni Xing. Matapos pahalagahan ang sukdulang sakripisyo ni Xing, kinuha nila ang ball na hawak nito at naisip na mahalaga ito. Bigla, sinabihan sila ni Fenger na magmadali, kaya napansin nila ang lagusan na sumasara sa kanila at ipinagpatuloy ang pagsisid. Dahil hindi nila mahanap ang labasan, natarante si Lu at tinanong si Nuno kung ano ang gagawin nila. Nang sandaling iyon, nakakita siya ng isa sa kanyang mga pangitain kung saan ang isang masamang bersyon ng kanyang sarili ay nagsasabi sa kanya na magpalaki ng mga buto. Pagkatapos, natagpuan nila ang gate. At habang sinusubukan ni Lu na buksan ito, sinubukan ni Nuno na pigilan silang madurage. Bigla, nakita ni Lu si Nuno na sinusubukan at naisip na kailangan niyang tumigil sa pagiging mahina kung umaasa siyang maging isang bayani tulad ni Xing. Bigla, inalis niya ang kanyang takip ng helmet at humiram ng isang pahina mula sa playbook ni Aaron. Pagkatapos, sinunggaban siya ni Nuno at lumangoy palabas ng tunnel. Samantala, sa barko, hinuhulaan ni Klein ang tungkol sa pagtagas ng oxygen at nawalan ng masabi pagkatapos. Kaya, inutusan ni Cesar ang mga tripulante na maghanda ng diving bell at umalis patungo sa pinakamalapit na docking point. Ngunit habang paalis sila, sinundan sila ni Norton. Samantala, nakikipag-usap na si Lu sa mga sawi hanggang sa gisingin siya ni Nuno. Doon niya napagtanto na naghahati na sila ng oxygen at ipinaliwanag ni Nuno na tumigil na sa paggana ang kanyang diving suit. Nang sa tingin ni Lu ay ligtas na sila, sinabi sa kanya ni Nuno na 80 metro pa sila sa ilalim ng tubig at iminungkahi na kunin niya ang kanya dahil bihasa siya sa free diving. Sa kabila ng pagtutol ni Lu laban dito, sinabihan siya ni Nuno na lumingon sa likod habang nag-aalis siya ng suot. Nang maghulog ang barko ng diving bell, nag-alala si Cesar na baka hindi nila mailigtas ang mga maninisid kung aatake si Norton. Nakakagulat, dumating si Cho sakay ng helicopter at isiniwalat na pumunta siya para tumulong. Sa ilalim ng tubig, inalis ni Nuno ang kanyang suit, at pagkatapos itong isuot ni Lu, bumalik ang kanyang pakiramdam sa normal. Kaya, itinuro ni Nuno ang isang mangingisda at lumangoy patungo rito habang sinusundan siya ni Lu. Biglang sumabog ang bombang kanilang inilagay, at nahawahan ng lason ang tubig. Nang makita ito, nag-alala si Lu na baka malason si Nuno nang wala ang kanyang suit.
Pagbalik sa barko, sinabi ni Cesar na walang saysay ang tulong ni Cho dahil hindi kayang gumana ang kanyang espesyal na kakayahan laban kay Norton. Biglang nasira ang makina ng barko, ngunit dahil maaari pa rin itong lumutang, sinabihan ni Cesar ang mga tripulante na ihanda ang mga torpedo. Gayunpaman, isiniwalat ni rin na lahat ng warhead ay sira maliban sa isa. Nang tanungin ni Cesar ang tungkol sa katayuan nito, isiniwalat ng navigator na wala itong armado. Kaya, nang hilingin niya sa kanila na i-load ang torpedo, sinabi ng navigator na maaaring hindi ito gumana laban kay Norton. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cesar kung paano gumagana ang mga torpedo at sinabing makakagawa sila ng isang antas ng pinsala kay Norton. Narinig ito, sumang-ayon si Rin sa kanya, ngunit itinuro ng navigator na kailangan nilang tamaan si Norton ng harapan kung gagana ito dahil mas mabilis itong kumilos kaysa sa isang torpedo. Saka lang nagpahiwatig si Rin na kailangan nilang tamaan si Norton mula sa malapitan para hindi siya magkaroon ng masyadong oras para makareact. Nang sandaling iyon, sinabi ni Cesar na makakalapit sila kay Norton sa anumang paraan at sinabihan ang mga tripulante na paputukin ang torpedo sa kanyang pamumuno. Habang palabas, sinabi ni Rin na ang tunog ng pagpapaputok ng torpedo ay parang paglulunsad ng space shuttle at pinayuhan siyang huwag gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpapalakas ng tunog at maaring makapinsala sa kanyang mga tainga. Ngunit binaliwala ni Cesar ang kanyang payo at lumabas. Nang sandaling iyon, hinarap niya si Norton, na biglang tumigil sa pagsunod sa barko. Kaya't inilagay ni Cesar ang kanyang peering at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Pagkatapos nito, hinugot niya ang isang rifle at nagsimulang magpaputok kay Norton. Ngunit pinalis ni Norton ang mga bala na parang mga bowl ang nyebe. Nang sa wakas ay tumama ang isa sa mga bala kay Norton, ipinaliwanag ni Rin sa barko na sinusubukan ni Cesar na pukawin si Norton. Habang inaatake ni Cesar si Norton gamit ang kanyang mga bala, tinanong niya ang mga tripulante kung handa na sila. At nang makumpirma nila na handa na sila, inutusan niya silang bumilis at tinanggal ang takip ng kanyang espesyal na kakayahan. Bigla, napansin ni Norton si Cho na lumilipad sa itaas niya sakay ng isang helicopter. Pinakawalan ni Cho ang kanyang ruler flames at gumanti si Norton. Nang magbanggaan ang apoy, isang malakas na pagsabog ang nagresulta, pansamantalang nabulag ang lahat maliban kay Cesar, na biglang nagtanggal ng kanyang peering at inutusan ang mga tripulante na paputukin ang torpedo. Bigla, ang torpedo ay lumapit kay Norton, ngunit bago pa man siya makareact, siya ay tinamaan ng malubha at tumilapon sa malayo. Pagkatapos ng pag-atake, lumubog si Norton at pinangunahan siya ni Cho, habang napansin ni Cesar ang pagdurugo ng kanyang mga tainga. Nang sandaling iyon, dumating si Rin upang tanungin kung ayos lang siya, at nakipag-usap si Cesar sa pamamagitan ng sign language, sinasabing pinagsisisihan niya na hindi niya pinakinggan ang babala nito. Pagkatapos nito, hinawakan ni Cesar ang ulo ni Rin para sa perpektong tiyempo ng paglulunsad ng torpedo at iminungkahi na patuloy nilang gawin ang kanilang makakaya ng magkasama. Sa ilalim ng tubig, nakita ni Nuno at Lu ang diving bell at lumangoy patungo rito. Nang sandaling iyon, huminga si Nuno mula sa regulator na nakakabit sa suit ni Lu at patuloy na lumangoy patungo sa diving bell. Pagdating sa pinto, binuksan niya ito at unang itinulak si Lu papasok. Ngunit nang susubukan niyang sumama sa kanya, bigla siyang natusok ng buntot ni Norton. Kaya isinara niya ang pinto ng diving bell habang nakatitig si Lu sa kawalan ng paniniwala. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala niya ang bawat alaala niya kay Nuno at umiyak ng umiyak, hiniling na sana'y panaginip lang ito, habang ang diving bell ay unti-unting lumulubog palayo. Napahagulgol si Lu sa sakit at biglang nagkaroon muli ng isa sa kanyang mga ilusyon kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang sa kalawakan. Nang sandaling iyon, nagkomento si Mengzi na hindi makakatulong sa kanya ang pagiyak, at dahil mukhang hindi masyadong natuwa si Lu na makita siya, sinabi ni Mengzi na binisita niya ito dahil mukhang malapit na siyang masawi. Pagkatapos ay humiga si Lu ng patihaya at sinabing kailangan niyang gumaling dahil kailangan niyang gumawa ng isang bagay pagkagising niya. Pagkatapos ay itinuro ni Mengzi na sinasayang niya ang oras at ang maliit na pagkakataon na mayroon siya upang iligtas si Nuno, na nagdurugo. Nang dagdagan ni Mengzi na kahit ang buhay ni Lu ay nasa panganib, sinabi ni Lu na wala siyang pakialam doon. Pagkatapos, tinanong ni Mengzi si Lu kung ano ang plano niyang gawin habang sinasabing maaaring alam niya kung paano talunin ang mga dragon.
Nang marinig ito, naging attentive si Lu. Di nagtagal ay tinanong siya ni Mengzi kung bakit niya tinanggap ang admission. Bilang tugon, sinabi ni Lu na kahit may dahilan ang lahat sa pangangaso ng mga dragon, gusto lang niyang ipagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Inamin ni Lu na nandayo siya para makapasa sa mga pagsusulit at humingi ng tulong kay Mengzi para mabasa ang mapa. Dahil dito, nagdududa siya kung magiging proud ang mga magulang nito. Kaya, sinisi siya ni Mengzi sa pagsali sa unyon ng mga estudyante at sinabing wala siya sa sitwasyon kung hindi siya sumali. Bilang depensa, sinabi ni Lu na sumali siya para patunayan ang kanyang pagkalalaki kay Nuno. Pagkatapos nito, tinawag ni Mengzi si Lu na isang talunan na naghahangad ng pinakamagandang babae. Ngunit sinabi ni Lu kay Mengzi na hindi niya maintindihan kung paano siya hindi nagkaroon ng gaanong kahulugan sa kahit sino, or nakahanap ng anumang kahulugan sa buhay hanggang sa makilala niya si Nuno. Habang pinag-uusapan ni Lu kung gaano kasarap sa pakiramdam, itinuro ni Mengzi na ginawa lang niya ito dahil sa awa at hindi dahil sa pagmamahal. Sa kabila nito, nataranta si Lu at sinabing hindi siya maaaring manatiling talunan. Kaya, tinanong siya ni Mengzi kung ano ang balak niyang gawin. Bilang tugon, sinabi ni Lu na kailangan niyang iligtas si Nuno at napagpasyahan na iyon ang dahilan ng kanyang buhay. Pagkatapos, tinanong ni Mengzi si Lu kung bakit siya ganoon ka-emosyonal, at isiniwalat ni Lu na si Nuno ay isa sa iilang kakampi niya sa mundo. Nag-alok si Mengzi na tulungan si Lu sa kondisyon na bubuo sila ng isang kontrata kung saan maaari siyang ipatawag ni Lu para humingi ng tulong ng 4 na beses. At nang matupad ang lahat ng kanyang mga kahilingan, kukunin ni Mengzi ang buhay niya. Matapos pag-isipan ito, tinanong si Mengzi kung kaya niyang talunin ang isang Dragon Emperor, at sinabi niyang kaya niya. Kaya, tinanggap ni Lu ang kasunduan habang iniisip ni Mengzi kung ano ang ginawa ni Nuno para maging handa siyang magbayad ng ganoong halaga na sangkot ang kanyang buhay. Bilang tugon, sinabi ni Lu na ang kailangan lang niyang gawin ay iwasan ang pagtawag kay Mengzi ng 4 na beses at iminungkahing tapusin na nila ito. Nang sandaling iyon, nagkamayan sila, at nabuksan ni Mengzi ang ilang kasanayan na nagbibigay daan kay Lu na tapusin at pahusayin ang mga espesyal na kakayahan ng iba. Nang tanungin ni Lu kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Mengzi na ang mga kasanayan ay pansamantalang gumagana, maliban sa mga nabubuksan niya ng mag-isa. Bukod pa rito, isiniwalat ni Mengzi na si Lu ngayon ay may espesyal na kakayahang kontrolin ang buhay mismo. Nang marinig ito, tinanong ni Lu kung ang mga kasanayan ay may kasamang manual sa pagpapatakbo, ngunit sinabihan siya ni Mengzi na sabihin na lang ang mga salita. Pagkatapos, nabuksan ni Mengzi ang ilang iba pang mga kasanayan at sinipa si Lu sa tubig. Nang sandaling iyon, nagising siya at natagpuan ang kanyang sarili sa diving bell, kaya inalis niya ang kanyang oxygen helmet at lumabas sa pod. Pagkatapos ay isinuot niya ang helmet kay Nuno at gumamit ng isang kasanayan upang buhayin si Nuno. Nang sinubukan niyang hilahin palabas si Nuno, nagising si Norten at sinubukang pigilan siya, ngunit binasag ni Lu ang buntot nito at ikinabat ang lubid kay Nuno. Pagkatapos ay hinayla niya ang lubid habang inalerto ang navigator sa barko. Nang ipaalam kay Cesar, inutusan niya ang mga mediko na maghanda para sa kanilang pagdating. Matapos mahayla si Nuno paitaas, nakatagpo ni Lu si Mengzi sa isa pang pangitain at sinabing wala siyang na-unlock na anumang offensive skill para sa kanya. Pagkatapos ay itinuro ni Mengzi na ang kahon na kinuha ni Lu mula kay Xing ay naglalaman ng 7 nakakasawi na sandata na nilikha ni Norten upang husgahan ang ibang mga dragon. Bigla, itinali ni Lu si Norten gamit ang isang bagong skill, ngunit nakawala si Norten. Kaya, hinamon siya ni Lu na umatake. At nang sumugod si Norten patungo sa kanya, ipinatawag ni Lu ang laman ng kahon at ginamit ang mga ito sa isang mabangis na hiyas laban kay Norten. Habang naglalaban sina Lu at Norten sa ilalim ng tubig, tumaas ang tubig sa karagatan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumalangoy palayo si Norten, habang sinabi ni Mengzi na kapantay na ngayon ni Lu si Norten. Gayunpaman, sinabi niya na maaaring mapagod si Lu kung magtatagal ng masyadong matagal ang tunggalian. Samantala, iniisip ni Lu kung may makakaramdam ba ng kanyang pagkawala kung sakaling masawi siya at naisip na si Fengger lang ang kaibigan niya na kanyang nakakasama sa tanghalian. Nang sandaling iyon, ipinahiwatig ni Mengzi na magpapalit siya ng posisyon kay Lu nang hindi nagdadalawang isip kung may pagkakataon siya.
Nang sandaling iyon, itinuro ni Lu na maraming bagay ang hindi pa niya nasusubukan sa kanyang magiging kasintahan. Kaya, hinikayat siya ni Mengzi na lumaban at itinutok ang kanyang pag-atake kay Norton mismo sa halip na sa dragon. Bigla, nagpa siya si Lu na hanapin ang dragon at paganahin ang espesyal na kakayahan ni Cesar. Nang matagpuan niya ang dragon, bigla siyang sumugod at umatake ng walang pagpipigil. Gayunpaman, nang magkaroon siya ng pagkakataong tuluyang tapusin si Norton, napagtanto niyang silaw na ito at biglang huminto, umaasang matutubos ang kanyang kaibigan. Ngunit biglang hinawakan ni Norton ang kanyang leeg at sinubukang durugan ito. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Mengzi na mabawi ang kanyang espada, kaya mabilis niyang tinusok si Norton gamit ang espada. Habang pinapanood niya ang pagbagsak ni Norton, bumalik sa alaala ni Lu ang mga masasayang sandali nila ni Lau.